Para sa akin nga ho, ito na yung pinakaligtas na lugar na napuntahan ko. Babalutin ng dilim ang baryong ito. Maghahari ang kasamaan. Sira na ang buhay niya at ngayon, masisira na rin ang sayo. Mahiwaga ang pag-ibig. Gaya na lang kung gaano kahiwaga ang mundo. Lahat ng tungkol sa buhay ko ay mahiwaga, Miss Clar. Pero hindi ko alam kung matatawag ba akong maswerte o malas. Dahil sa huli, hindi ko alam kung nanalo ba ako o hindi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arya. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Grabe ka talaga, Arya. Napakagaling mo. Kung ikaw lang din palagi ang ihilot sa pilay ko, kahit araw-araw pa akong mapilay. Naku, wag naman, Budoy. Kawawa yung katawan mo pag nagkataon. Mabubugbog yan kakahilot. Wala akong pakialam. Handa akong mabugbog. Mahawakan lang ng malambot mong mga kamay at matigas kong... Diyos ko, saan ba nanggaling yung nakakasulasok na amoy na yun? Ay, kahit kailan talaga ang sela nitong alalay mo, Arya. Akala mo namang kagandahan. Napakapandak na nga. Mukha pang gasol ang katawan. Wow naman, nagsalita mo kang bisugo na amoy bilasa. Humarap ka nga sa salamin bago mo ako pintasan, ha? Maliit lang ako, pero hindi ako amoy imbornal. O bakit? Sino bang amoy imbornal? Palibhasa, yung butas ng ilong mo, kasing laki ng mga mata mo. Kaya kahit yung alingasaw ng imbornal sa may palengke, nasisinghot mo. Ba't? Hoy, Ellen, tulog na yung hinihilot mo eh. Huwag ka nang maingay. O tama. Boses pala ka pa namang paos. Huwag ka nang maingay dyan. Baka magising si Lolo. Muli ko sinenyasan si Ellen na pilit namang pinapakalma ang sarili. Ramdam ko ang pagnanais niyang makabawi sa panlalait ni Budoy. Pero para sa kapakanan ng matandang hinihilot niya, nagtimpi siya. Lihim kong nakagat ang labi dahil sa pinipigil na tawa. Minsan talaga natutuwa din ako sa kanilang dalawa, lalo na kapag nag-aasaran sila. Walang tapon sa palitan nila ng panlalait sa isa't isa. At sa tuwing magpapanagpo ang landas nila, may bago silang handang patutsada sa isa't isa. Puwisit naman talagang Budoy yun. Hindi mo na nga maintindihan ng pagsasalita dahil parang kinakain niya yung sarili niyang dila. Napakabaho pa ng kilikili at bunganga. Buti na pagtsatsagaan mo yung gamutin, Arya. Hoy, ano ka ba naman? Yung bibig mo nga dyan. Baka marinig ka nun magpang-abot na naman kayong dalawa. Ayoko nang maingay dito sa pwesto ko. May mga matatandang nagpapagamot to. Makakahiya naman. Hindi niya ako maririnig. Ano ka ba? Walang pang-amoy yun. Ha? Anong walang pang-amoy? Diba? Bingi yung ilong niya sa mga parinig sa kanya ng mga taong maantot siya. Diyos ko, masuka-suka na ako kanina. Ikaw todo hilot pa rin sa ilalim ng braso niya. Bingi na rin yata ang ilong mo eh. Ew. Nakita mo ng pilay eh. Na-dislocate kasi yung balikat niya kaya kailangan kong hawakan yung ilalim ng kilikili para maikot ko ng maayos yung buto. Alam nga namang unahin ko pa yung kaartehan. Oh, eto. Oh, yan oh, amuin mo. Arte-arte nito. Iyak! Ew! Kadiri ka naman, Arya. Bisit! Sus, akala mo naman talaga walang baho sa katawan? Nahuhugasan naman yan, no? Magsasabon lang ako, wala na to eh. Ay, yun naman pala eh. Ba't kailangan mo pa ipaamoy sa akin? Para ma-immune ka na. Malay mo, bigla mong hanap-hanapin yung amoy ni Budoy. Naku, big no. Imposible yan. Kadiri. Mamatay na lang ako. Hoy, mag-ingat ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi ginagawang biro yung kamatayan, ha? Ay, oo na po. Diyos ko, nagkamali na naman ako ng binanggit. Paniguradong maghapon na naman akong pangangaralan ni Big Sister. Aba, dapat lang. Seryosohin mo yung buhay.
At maging grateful ka dapat, hindi yung... Oh, Lola Sally, magpapahilot na naman po ba kayo ng likod? Nako, ako na ho ang bahala dyan Kukunin ko lang yung mahiwaga nating efficacent coconut oil. Napailing na lang ako habang natatawa kay Ellen. Nag-make face pa kasi siya sa akin saka ako nilampasan. Nakahanap na naman siya ng paraan para makatakas sa paninermon ko. Pinakaayoko pa namang naririnig na salita ang kamatayan. Hindi naman sa takot ako sa salitang yon. Pero ang katwiran ko, nagsisikap nga tayo para mabuhay. Kaysa magsalita ng tungkol sa bagay na yon, bakit hindi na lang maganda ang sabihin? May kinalaman din siguro ang paniniwala ko sa panggagamot at pagiging albularya ko. Ang goal ko kasi, maisaayos ang buhay ng mga pasyente ko. Ang gumaling sila sa anumang karamdaman at maging magaan ang pakiramdam nila. Ano na namang ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na? Ayoko ng buwisita. Lola naman Nagdala po ako ng paborito mong palabok. Ito po maraming kalamansi yan. Isasalin ko na po sa plato Hihiwain ko at pipigain ko na din tong pangpaasim mo. Para ibubuhos mo na lang sa palabok mamaya kapag kakainin mo na. Sino bang nagsabi sa yung paborito ko ang palabok? Parang tain ng pusang itsura. Iuwi mo na yan, busog ako. Si Lola naman, dito ako nakatira. Kayo talaga Ang sabi ko sa'yo, umalis ka na rito. Malaki ka na. Kaya mo nang mabuhay mag-isa dahil nakakapanggamot ka naman na. Hindi ko kailangan na kasama rito. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin, Lola? Alam nyo namang hindi na kayo pwede manggamot Nahihirapan na kayong mag-akyat panaog dito. Inaakyat pa din ako dito ng mga tao pero pinagbawalan mo. Kasi naman yung huli niyong ginamot, halos mawala na kayo sa akin. Ayoko na maulit yun, Lola. Kayo na lang ang meron ako Tigilan mo na nga ako dyan sa kadramahan mo, Ellen. Matanda na ako. Walang problema kahit ngayon, Mabuhay ng matagal, Lola. Dapat mabuhay pa kayo hanggang sa maabutan niyo yung mga apo niyo sa tuhod. Tigilan mo ako. Ayoko nang iyak ng sanggol. Tawa. Gusto niyo ng tawa ng sanggol. Lalong ayoko. Itatapon ko talaga yan sa bintana. Sa bagay, kayo palang bibi ko na Anong baby? Ako, baby? Gusto mong kurutin ko yung singit mo dyan para malaman mo kung sinong baby? Pumasok na lang ako sa kwarto noon para matahimik na si Lola Ines. Ganun po talaga siya, Miss Clar. Masungit at prangka. Kung sa iba siguro, masasaktan sa mga sinasabi niya. Pero hindi ako. Sanay na ako sa kanya. Yun na nga yata ang paglalambing niya sa akin. Simula kasi nang hindi na siya makapanggamot, parang naburyong na siya sa buhay. Marami naman siyang pwedeng gawin doon. May mga tanim siyang gulay at halaman. May mga alagang manok at itik at nagaganchilyo din po siya. Lola? Lola Ines? Lola, nananaginip po kayo. Gumising po kayo. Hindi maaari! Hindi! Lola? Ito pong tubig Uminom po muna kayo. Nananaginip po yata kayo ng hindi maganda Hindi yun basta panaginip lang, Arya. Isa yung babala. Babala tungkol saan? Sa paparating na dilim. Paparating na dilim? Paumaga na Lola Nakaluto na nga ako ng almusal natin. Babalutin ng dilim ang baryong ito. Mag-ahari ang kasamaan. Ay nako, Lola. Kung totoo man yan, saan naman manggagaling yung kasamaan? Tumanda na ako ng ganito nanatili namang payapa dito sa atin. Para sa akin nga ito na yung pinakaligtas na lugar na napuntahan ko. Babaguhin niya ng ganid at sakim na nilalang ng dilim, Arya. Ang mabuti pa mag-oorasyon na ako. Papalibutan ko ng dasal itong bahay ng sa gayon na hindi madamay sa paparating na malas. Kayo pong bahala, Lola. Pero bago yun, mag-almusal na lang muna tayo. Nagluto ako ng lugaw. Marami ba tayong kalamansi? Oo naman po. Kailan ba tayo nawala ng kalamansi dito sa bahay? Ay
May 3 puno pa kayong tanim sa likod bahay? Mahigi na yan. Magtatanim pa ako sa palibot ng bahay. Ho? Baka naman maging amoy maasim na tayo dito, Lola. Hindi bali ng amoy kalamansi, wag lang mapuntirya ng aswang. Ano, Lola? Aswang? Kailan pa ho nagka-aswang dito sa atin? Tsaka bago ho yan Di naman kayo nagkukwento ng tungkol sa aswang. Natatawa ka pa. Hindi dapat binabaliwala ang pagbabalik ng mga halimaw na yon. Babalik po? Dito nga po tayo, Lola. Kwentuhan niyo po ako tungkol sa mga panaginip niyo. Ay nako. Manong, umalis ka na at iwan mo ko. Ayoko nang makulit dito. Ano ba naman yan? Gusto ko pa naman sanang malaman yung tungkol sa kanila. Di bale. Mamayang hapon na lang pala pag uwi ko, La. Tsaka, oo nga pala po. Nakita ko kasi kanina sa lamesa yung pinagkainan ng palabok. Kinain mo po ba kagabi, Lola? Ano? Nako, wala akong kinakain. Baka pusa. Oo nga ho. Tara na pala, La. Kain na tayo para makaalis na ako. Bakit hindi ka kumain at lumayas ka na? Hawak ko bang plato at paa mo? Hindi ho. Pero hawak niyo yung panlasa ko at saka yung konsensya ko. Ano? Aba, hindi ko hawak ang dila at utak mo. Gawin mo nang gagawin mo. Ayoko nang makita yung mukha mo rito. Ay nako, mananawa kayo sa mukha ko kapag hindi niyo ako sinabayan. Marami naman akong kinita kahapon Kahit hindi na ako bumaba ngayon para manggamot. Lintik, bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Magdidilig muna ako sa labas. Lumapad lang ang ngiti ko at dali-dali akong kumuha ng pinakulong sambong at nilagyan ang baso ni Lola. Saka yun isinunod sa kanya sa taniman niya. Pagdating ko doon, parang nag-ibang tao si Lola Ines. Nakangiti na kasi siya at masayang kinakausap ang mga halaman niya. Lalo na yung mga gulay na may bulaklak at bunga na. Sandali akong huminto para pagmasdan siya. Alam kong sa likod ng pagsusungit niya sa akin, naroon ang pagmamahal na hindi matatawaran. 8 taon lang ako nang mapulot ako ni Lola sa kalsada at arugain. Pinagtanggol niya ako noon sa tambay na adik at muntik akong gahasain. Nabari pa yung payong niya noon para lang mailigtas ako. Pagkatapos, dinala ako sa police station hanggang sutuluyan niya akong ampunin. Ate Arya! O Jelong, ikaw pala yan. Ano't hingal na hingal ka? Tumakbo ka ba paakyat? Opo. Pinatawag ka na po kasi ni Ate Ellen. Ang dami ng pasyenteng naghihintay sa'yo sa baba. Ganun ba? Pinaakyat ka pa talaga niya dito para lang tawagin ako? Oho. Binigyan naman ako ng almusal kanina at 5 piso. Ay nako, napakakuripot talaga ng babaeng yun. Ano namang mabibili ng 5 piso? Yaan mo, magbibihis na ako at bababa na din ako. Dadagdagan ko na lang yung binigay niya sa'yo, ha? Wow, talaga po? Sige po, maraming salamat, Ate Arya. Lola Ines, eto na po yung sambong nyo. Ilalapag ko na lang po dito sa lamiseta ninyo, ha? Bababa na po ako. Marami na daw pong pasyente sa babae. Uy, hello po, Lola Ines. Kailangan niyo po ba ng tulong dyan? Tagabunot ng mga ligaw na damo. Wala ka bang gagawin ngayong umaga, Jelong? Wala pa nga pong racket Baka pwede niyo ako pa-extrahin dyan, Lola. Dilinisin ko maigi ang paligid ng taniman niyo. Siya, sige. Nang hindi sa mga damo na pupuntang resistensya na para sa mga halaman ko. Doon ka na lang manghingi ng bayad kay Arya, ha? Naku, wala pong problema, Lola Ines. Salamat ho. May pambibili na ako ng pagkain sa bahay namin mamaya. Bago bumaba ay inabutan ko na din ng pera si Jelong. Gumaan lalo ang pakiramdam ko nang makita kong naghahain na si Lola Ines. 2 plato ang nasa lamesa at alam kong para kay Jelong yung isa doon. Nakakapagtaka nga kapag bata kasi hindi sinusungitan ni Lola. Parang nun sa akin, malambing siya, maalaga at maalalahanin. Pero kapag matatanda ng tulad ko, lagi na lang nakakatikim ng kung ano-anong salita sa kanya. Naiiling na lang ako. Hindi naman ako nagsiselos.
Naiintindihan ko naman siya. Baka kasi namimiss niya lang talaga na siya ang nag-aalaga at hindi siya ang inaalagaan. Arya naman, ang tagal mo. Bakit ba kasi? Maaga pa naman ah. Wala nga akong balak na magtrabaho ngayon eh. Gusto ko nga sanang samahan na lang muna si Lola. Gaga, anong di magtatrabaho? Halika na sa loob, bilisan mo. Aari ko naman. Huwag mo nga akong kaladgarin. Ano ba naman to? Bilisan mo kasi, para ka magpa-fashion show, naka-evening gown ka ba at ang bagal mo maglakad? Kung kailan naman may emergency. Emergency? Teka, ano ba nangyari sa kanila? Diyos ko naman, Ellen. Bakit puro sugat sila? May nakasago pa daw silang mga kakaibang tao sa paanan ng bundok. May mga aso pa nga silang kasama na napuruhan din eh. Hindi ko na alam ang gagawin kanina. Buti dumating ka na. Si Mang Ignacio, ipatawag mo siya. May alam niyo sa panggagamot ng mga hayop. Dali na, bilisan mo na. Tinatawag ko na nga sa mga bata kanina. Mabuti naman kung ganun. Halika na, tulungan mo na muna akong mag-asikaso. Kuhanin mo muna yung mga bulak at gasa. Nagpakulo ka ba ng mainit na tubig? Oo, pinalamig ko na. Arya, ang daming dugo. Kumalma ka lang, Ellen. Malilinis din natin to, okay? Magsimula muna tayo sa mga malulubha. Ganito na lang. Pumunta ka na lang muna sa barangay. Doon sa health center. Magpadala ka ng mga gamit dito. Tsaka kung may available na nurse doon, papuntahin mo na din dito. Ayaw na nga nila magpadala sa health center. Sabi ko dapat doon sila nagpunta. Ito daw kasi mas malapit sa paanan ng bundok eh. Ganun ba? Hayaan mo na. Sumakay ka na lang para mabilis. Nasa bag ko yung pera. Nakakataranta naman talaga ang itsura sa loob ng pinakakubo ko doon. Hindi bababa sa 5 lalaki ang nandun. Sugatan at duguan sila. Kahit nag-iisa ay pinilit kong asikasuhin silang lahat. Nagsimula akong linisan ang pinakamalala. Sa unang pasyente pa lang ay tumambad na sa akin ang wasak na balikat ng lalaki. Para yung nilapa ng kung anong nilalang. Bukod sa balikat, may iba pa siyang pinsala gaya ng baling mga daliri. Halos labas na buto sa tuhod at may malalim ding sugat sa hita. Namumutla at nanghihina na sila nang tuluyan ko silang malinisan at malagyan ng paunang lunas. Nakahingi na rin ako ng tulong sa bayan. Magpapadala ng ambulansya rito sa atin para mas mapabilis ang pagdadala sa kanila sa ospital. Mabuti naman kung ganun, Ellen. Naku, kung alam mo lang yung takot ko kanina, Arya, halos pagapang na silang dumating dito. Nakausap mo ba sila tungkol sa kung anong nangyari? May nakasagupa silang kakaibang tao sa gubat, Ate Arya. Oh, Jelong, tapos ka na ba sa pagtulong kay Lola Ines? Ay, opo. Ito nga po, oh. Pinadalahan kanya ng mga kalamansi. Ha? Aanuhin ko naman to. Wala pong sinabi. Ang sabi lang sa akin, ipa-display ko daw sa iyo dyan. Teka nga muna, Jelong. Anong sinabi mo kanina? Alin po sa mga sinabi ko? Ang dami kasi nan eh. Yung sa kakaibang nilalang kamo. Yun po ba? Nakita ko yun nung namumulot ako ng mga kahoy na gagamitin naming pangluto sa paanan ng bundok. Nakita ko kung paano sila inatake. Talaga, Jelong? Nakita mo kung paano sila inatake? Opo. Kaya lang parang hangin sa bilis yung umaatake. Hindi ko alam kung hayop po ano eh. Tapos, tumakbo na ako pa uwi, baka madamay ako eh. Paanong parang hangin pero nakita mo? Mabilis lang siyang kumilos pero nakikita ko yung galaw niya. Ay, basta ang hirap paliwanag, Ate Ellen. Okay na yung naikwento mo, Jelong. Salamat ha. Walang anuman, Ate Arya. Salamat din dito sa binigay mo. Makakabili na ako ng ulam at bigas. Sus, ikaw talaga. Basta't pag kailangan mo, puntahan mo lang si Lola. Laging may ipapagawa sa'yo yun. Saktong pag-alis ng bata, dumating naman ang mga ambulansya. Agad na isinakay doon ang mga pasyente. Kami naman ni Ellen, maghapong topic ang tungkol sa nangyaring engkwentro. Hapon nang dumating naman ang hindi ko inaasahang bisita.
si Kuya Darwin. Kukunin daw si Lola Ines at pansamantalang iuuwi sa kanila para sa nalalapit nilang reunion. Hindi na ako nakakibo nang akyatin niya si Lola sa bahay. Wala naman kasi akong karapatang kumontra. Ang pinagpapasalamat ko na lang noon, kahit papano, nagpapaalam sila sa akin bilang respeto. At bago isama ng tuluyan si Lola, dumaan muna sila sa kubo ko sa baba. Bakas sa mukha ni Lola Ines ang tuwa na muli siyang makakauwi sa mga anak niya. Mag-ingat ka po dun, Lola, ha? Huwag mo ko alalahanin dito. Kaya ko ng sarili ko. Mag-enjoy ka lang po dun. Bakit naman kita alalahanin? Sino ka ba? Tanda-tanda mo na. Kayo talaga? Salamat po, Lola, ha? Sige na ho. Pasalubong ko, ha? Ano ka bata para pasalubungan? Sige na. Yung mga tanim ko, ipaalaga mo kay Jelong. Ayokong may mamamatay kahit isang dahon, ha? Malilintikan ka talaga sa akin, Arya. Oho, ako na pong bahala. Sa gabi, lagi mong ilalak ang bahay. Nagkakalat ang mga alagad ng dilim. Hindi mo gugustuhin bisitahin ka ng isa sa kanila. Hinatid ko pa sila hanggang sa sasakyang dala ni Kuya Darwin bago muling bumalik sa kubo. Si Ellen na lang at ako ang nandun, pero nagpaalam pa din siyang uuwi muna para makapag-asikaso naman sa bahay nila. Dahil wala nga si Lola sa bahay, sa kubo sa baba na lang muna ako nagpalipas ng oras. May mga gamit din naman ako doon. Ayoko din munang umuwi dahil ang tahimik doon at mamimiss ko lang ang ingay ni Lola Ines. Papadilim na noon ang bumuhos ang may kalakasang ulan. Ay nako, mukhang lalo kong hindi makakauwi nito Buti na lang may biniling merienda kanina si Ellen. Makakain ako ng... Ay, kakainin! Diyos ko naman, grabe naman to kung makakato. Maninira yata ng pintuan Sino ba yung... wala namang tao. Oy, miss, nandito ako. Ay, unanong pandak. Ay, nako. Ibig ko sabihin, sino ka tanong ginagawa mo dyan? Manggagamot ka, di ba? Aha? Oo. Bakit? Magpapagamot ka ba? Hindi ako. Yung kasama ko. May kasama ka? Nasaan na siya? Nandun sa kabilang pintuan mo, sa likod bahay. Ha? Teka lang. Hala, Diyos ko naman. Halika nga dito, tulungan mo ko ipasok siya. Ang lamig ng katawan niya at ang putla niya na din Saan ba kasi kayo nanggaling at anong nangyari sa inyo? Inatake kami ng mababangis na hayop sa gubat Naghahunting lang sana kami ng pagkain namin. Ganun ba? O sige na, ako nang bahala sa kanya. May malinis na towel dyan. Pwede mo munang gamitin ang pamunas sa katawan mo. Rene. Yun ang pangalan ko, Arya. Rene? At kilala mo ako? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo dito? Matunog ang pangalan mo. Kahit sa kabilang baryo. Nako, talaga ba? Oo. Kape ba yung nasa termos? Makikinom na din ako, ha? Oo, sige lang. Kung saan ka magiging komportable. Teka. Ano yung gagawin mo dyan? May itak ka ba dyan, Arya? Ha? Oo. Nandun banda. Bakit? Aanuhin mo ba? Gagawin ko lang baso tong kawain na nandito. Ha? May baso naman dyan Ginagamit talaga yan dito. Okay na to. Kasi kasuhin mo na lang si ang ibig ko sabihin si Ali. Mukhang napuruhan siya kanina. Ano ba ang lagay niya? Oo nga pala. Sandali lang. Pakitingnan muna siya May aasikasuhin lang ako na kailangan para sa paglilinis sa mga sugat niya. Kung saan-saan ko na lang dinala ang atensyon ko habang pinupunasan ang katawan ng lalaki. Hindi ko kasi alam kung bakit may kaba akong nararamdaman nun. May dugo sa bandang dibdib niya na kahit ng mga sandaling yon, patuloy na nilalabasan ng dugo. Dahil doon, kaya napilitan akong sirain na ng tuluyan ng polo ng lalaki. Pero doon ay tumambad sa akin ang pamilyar na sugat. Bigla akong nagduda.
Hindi kasi yun nakukuha sa pag-atake lang ng mga mababangis na hayop. Sugat yun na gawa ng tama ng barel. Rene? Arya, okay na ba si Ali? Gagamutin ko siya pero gusto kong magsabi ka ng totoo sa akin. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Hindi ba sinabi ko na sa iyo kanina? Hindi kayo inatake ng mabangis na hayop. Tama ba ako? Inatake kami. Rene, huwag ka na magsinungaling. Oo na. Nadamay kami sa kaguluhan doon malapit sa paanan ng bundok. Tinamaan siya ng bala ng baril. Pero kaninang madaling araw pa yun. Bakit ngayon lang kayo nagpunta dito? Ano kasi, nawalan pa siya ng malay. Oo, tama, ganun nga. Hindi ko naman siya mabuhat pababa dito. Obvious naman kung bakit, di ba? Ganun ba? Oo, sige. Susubukan ko kung maaalis ko yung bala. Maaalis mo yan. Kaya mo yan. Magaling ka, Arya. Hindi ako nangangako. Mukhang malalim yung bala. Baka... Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya niya yun. Marahas na lang akong napabuntong hininga. Alam kong nagsisinungaling si Rene. At katulad ni Ali, may kakaiba sa presensya niya na hindi ko matukoy-tukoy kung ano. Mabigat yon. Pero dahil likas na sa akin ang tumulong, mas una kong inintindi ang kalagayan ng nangangailangan nitong kaibigan kaysa pagpukosa ng kakaibang enerhiyang dinudulot nila sa akin. Ang totoo, mahina ako pagdating sa mga sariwang sugat. Lalo pa at may kailangan akong dukutin mula doon. Hindi ko mapigilang panginigan ng mga kamay. Makailang beses ko ring pinakalma ang sarili ko. At batid kong mas delikado kung tatagal pa ang bala doon. Kaya naman kahit medyo kinakabahan, sinimulan ko na din siyang asikasuhin. Nasa kalagitnaan ako ng pagdukot sa bala at ramdam ko ang pawis sa noo ko dahil sa tensyon. Nang bigla na lang nagmulat ng mga mata ang lalaki. Nangilisik agad ang tingin niya sa akin, saka marahas na hinawakan ng kamay ko at pinilipit yon. Aray ko yung kamay ko! Sino ka? At bakit mo pinapakailaman yung katawan ko? Isa akong manggagamot. Manggagamot? Ha? Sinong? Hoy, Ali! Minahon ka! Hindi siya kalaban! Anong tawag mo sa akin? Ali? Rene? Baka nakakalimutan mo. Anong ginagawa mo? Paring Ali talaga, Laki tuloy lang tayo sa pagamutan nitong si Miss Arya. Kasi hilang-hina ka na kanina. Isa siyang mahusay at magaling na taong albularya. Ano? Albularya tong babaeng to? Oo, paring Ali. Albularya nga siya. Kung ganun, bakit mo ko dinala dito? Kasi walang ibang makakagamot sa'yo dito. Maliban sa kanya. Mukhang ayaw namang magpagamot itong kaibigan mo sa akin, Rene. Maluwag naman yung pintuan ng pagamutan ko. Pwede na kayong umalis. Ay, nako, Arya. Patingin nga ako. Paring Ali naman. Tignan mong ginawa mo sa kamay niya. Ayan at pulang-pula. Ay, basta-basta kasi kumikilos Rene, sumusobra ka na ng pagsasalita sa akin. Ay, hayaan mo. Tutulungan kitang pagalingin niyan, Arya. Pagpasensyaan mo na tong kaibigan ko, ha? Mainitin talaga ang ulo niyan. Pero wala naman kasing ibang pwedeng tumulong sa kanya dito. Maliban sa'yo. Sana wag mo kaming paalisin. Hindi dapat sa'yo manggaling yan, Rene. Wala naman tayong problemang dalawa Pero dito sa mayabang mo kaibigan, meron. Hoy, Ali! Mag-sorry ka na. Bilisan mo! Hoy? At inuutusan mo ko? Kutosan pa kita kapag hindi ka pa sumunod Aray ko! Rene! Sinabi na mag-sorry ka na lang. Alam mo, Rene, hindi mo siya kailangan pilitin. Dahil hinahawakan niya yung katawan ko na walang pahintulot mula sa akin. Ba't ako hingin ng tawad dyan? Paano makakapagpaalam sa'yo? Wala ka nga malay. Ay, nako, iwan ko sa'yo. Bahala ka. Ikaw din. Hindi gagaling yung sugat mo kasi may tingga na nakabaon dyan. Mabubulok pa nga mo yan.
Kadiri. Hindi na ako kumibo. Pero iniwan ko na sila doon at lumabas ako pansamantala para hugasan ng malamig na tubig yung parte ng braso ko na namumula. Mainit ang pakiramdam ko doon dahil para yung napapaso kanina habang madiin na hinahawakan ni Ali. At habang ginagawa yon, hindi maalis sa isip ko ang napansin kong kakaiba sa mga mata ni Ali kanina. Hindi kasi yun normal na mata ng mga tao. Pwedeng dahil galit lang siya kaya yun nanlilisik. Pero yung kakaibang hiwa sa mga mata niya na parang ahas o buwaya, kahit saglit ko lang na nakita, yun ang hindi talaga tama. Arya, buti na lang nandito ka pa. May nakalimutan akong gamit sa loob. Kukunin ko lang saglit ha. Teka muna. May pasyente ka pala dito, sister. Mabuti na lang at nagpunta ako. May makakatulong ka. Anong problema niya? Bakit wala siyang, damit? Oh, may tama ng baril. Macho naman, girl. Sarap papakin. Gaga ka talaga? Manahimik ka nga, nakakahiya yung ginagawa mo. Nakuha mo na ba yung kailangan mo? Hindi pa nga eh. Nasa gilid ni Papa Cho. Ano? Papa Cho? Papa Macho. Ang slow. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung gamit mo at umuwi ka na. Nagbago na yung isip ko. Sasamahan na pala kita dito kahit magdamag pa. Miss Arya? Sino yung magandang kaibigan mo? Pakilala mo naman ako. Oo nga pala Rene. Si Ellen. Ellen, siya naman si Rene. Kaibigan ni Ali. Ali pala yung pangalan ni Papa Cho. Ang ganda, parang pang prinsipe. Paano mo nalaman? Nalaman ng alin, Rene? Na prinsipe. Alam mo, Rene, mabuti pa, hanap mo na lang ako ng pagkain. Para lumakas na ako at makabawi sa panghihina. Pero, Ali, saan ako hahanap? Gabing-gabi na. Sa bahay, maraming pagkain. Sandali, kukuha ko ha. Teka muna, Miss Beautiful. Samahan na kita. Ako na ang mamimili ng kakainin ni Ali. Lumayo-layo ka nga. Ayoko sa lalaking mas maliit pa sa akin, no? Ay, grabe ka naman sa akin. Miss Beautiful ang tawag ko sa'yo. Tapos, lalaitin mo lang ako? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na tawagin mo akong ganyan? Bakit? Nagagandahan ako sa'yo eh. Oo na, huwag ka nang dumikit. Nakakairita. Hintayin mo ako. Bakit ang bilis mo maglakad? Arya? Tama ba, Arya? Totoo bang mahusay kang albularya? Hindi lang kasi ako makapaniwala na ang bata mo pa para maging manggagamot. At kaya mo din manggamot ng ganitong sugat? Parang imposible naman kasi ang ganyan kabata tapos meron kang kaalaman. Minamaliit mo ba ako? Hindi Namamangha lang ako. Hindi ganun ang dating sa akin. At para lang sa kaalaman mo, nag-aral din ako ng nursing kaya may alam din ako sa medical field. Mas niyakap ko lang yung pagiging albularya dahil dito ko mapapasayo yung lola ko. Pasensya ka na sa akin kanina ha. Pwede bang tulungan mo na ako sa sugat ko ulit? Kailangan ko pa bang manghingi ng permiso mo ulit? Oo, ganun talaga eh. O ano, pwede ko na bang hawakan yung katawan mo? O aantayin mo na nating ma-infeksyon ka, tapos mas lumala pa yung kondisyon mo? Kailangan na kasi talaga matanggal to sa lalong madaling panahon, Arya. Masakit na siya eh. Pwede ko na bang hawakan? Oo. Marahas na lang akong napabugan ng hangin saka muling inilagay ang gloves sa kamay ko. Kinuha ko ang mga kakailanganin at nilapitan siya. Hindi naman ako maramdaming tao. Kahit babae ako, ayoko ng drama. Hanggat may dahilan para intindihin ko ang isang pagkakamali, gagawin ko. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung saan ang galing o bakit. Pero nawala na din ang panginginig ng kamay ko. Mas naging komportable ako at confident sa ginagawa ko. Habang sinisilip ang kinalalagyan ng bala, napansin kong may nangyayari din sa laman na nakapalibot doon. Para yung nasusunog dahil may naaamoy din akong kakaibang amoy na nanggagaling doon.
Kunin mo na. Pakiusap naman oh. Ginagawa ko makakaya ko. Kaya huwag kang malikot para hindi ako matagalan. Aray ko. Konti na lang to. Konting tiis pa. Aray! Okay na. Pero bakit ganun? Parang sinusunog niya yung laman sa loob ng katawan mo, Ali. Pag-angat ko ng mukha kay Ali, wala na naman siyang malay. Siguro dahil sa matinding kirot. Napailing ako at hindi sinasadyang napatitig ako sa mukha niya. Pawis na pawis siya at kahit walang malay, ay bakas sa mukha niya ang pinagdaan ng kirot at sakit. Gayunpaman, hindi natakpan nun ng katotohanan ng gwapo siya. Maamo ang kabuuan ng mukha niya. Kabaliktaran yon ng unang nakita ko sa kanya. Lalaking lalaki din siya at dinaig niya pa yung itsura ng crush ko nung panahong yon. Kung kilala niyo po si Edward Cullen sa Twilight na palabas, ganon na ganon ang datingan niya para sa akin. Medyo dark at mysterious. Kinabukasan naman. Ano? Kinain niya ba yung dala ni Rene kagabi? Niluto mo ba? Hindi na kasi ako pinalabas si tatay kagabi. 11:00 na daw kasi. Tapos nakita niya pa yung mukhang adik na si Rene. Lalo nang nalintikan. Ha? Niluto? Wala naman ako niluto eh. Hindi ko rin nakita kung kinain niya. Lumabas na ako dito sa papag pagkatapos kong maayos yung sugat niya eh. Mamaya itanong mo na lang. Baka si Rene na yung nagluto. Hilaw na atay kasi ng baboy yung kinuha niya kagabi eh. Paborito daw yun ni Ali. Hilaw na atay? Baka sila na yung nagluto. Iihawin lang naman yun eh. Hindi ko na rin kasi alam, nakatulog na ako dito. Medyo mahangin kaya napasarap yung tulog ko. Ano? Dito ka natulog? Luka-luka ka ba? Bakit dito ka natulog? Buti hindi ka na paano? Sino namang mang-aano sa akin dito? Ligtas naman tong lugar natin eh. Kahit nga dun sa taas minsan sa papag, sa labas ako natutulog. Lukaret, nakalimutan mo na ba yung nangyaring pag-atake dun sa paanan ng bundok? Malapit lang yung dito, no? Wala namang umatake sa akin. Hihintayin mo pang atakihin ka? Ay, malala ka na, sis. Ayusin mo nga yung boses mo. Alam mo kagabi ka pa. Maliit na nga yung boses mo, pinapaliit mo pa lalo para makapagpa-cute ka. Imbis na okay ang boses mo, nagbuboses ipis ka na eh. Grabe ka naman sa boses ipis. Sakit ah. Hoy, yun yung totoo. Hoy, Miss Beautiful. Good morning. Ang ganda ng araw ko. Ikaw ang una kong nabungaran dito. Ay, Diyos ko, sumama ang panahon. Tingnan mo, Arya, oh, kumapal yung mga ulap. Kasing kapal ng mukha nung isa dyan. Ay, ito naman oh. Ang sungit-sungit. Ipagtimpla mo kaya ako ng kape? Ellen, my love. Kape? Sige, maghintay ka dito, titimplahan kita. Talaga? Nako, napakaswerte ko talaga. Natawa na lang ako. Alam ko ang ibig sabihin ng kakaibang kinang sa ngisi ng kaibigan ko. Hindi yata yun nahalata ni Rene kaya kontento pa siyang naupo sa ibabaw ng papag. At parang bata siyang umakyat doon. Totoo po, mas maliit pa siya kay Ellen. Pang-5 taong gulang na bata lang kasi ang height niya. Samantalang pang-8 taon naman ang tangkad ni Ellen. Hindi sila mga normal pero hindi yun issue sa amin. Hindi lang naman kasi sila ang may ganong kondisyon sa baryo namin. Oh, kape mo. Wow, totoo nga pinagtimpla mo ako. Natikman nga. Teka, bakit ka na ng lasa? Sobrang pait. Hindi lang yan mapait. Nilagyan ko rin yan ng lason para sa peste. Ano? Nilason mo ako? Lagya ka? Bakit mo ginawa yun? Ali! Ali, mamamatay na ako! Loko-loko ka din eh. Bakit mo naman tinakot yung tao? Ay, hayaan mo siya para madala siya na utusan ako't lapitan. Nakakairita kaya siya. Masyado ka naman. Nakikipaglapit lang naman sa'yo yun eh. Ay nako, alam ko na kung saan papunta yan. Hindi ko siya type, no?
Masyado ka naman yatang pilingera. Nagsabi ba na manliligaw? Hindi, pero yun na rin yun. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pakiramdam mo siguro, mahaba yung buhok mo kahit gupit lalaki ka naman, no? Maganda talaga ako. May mga manliligaw ba sa akin kung pangit ako? Ay nako, ang aga-aga puro hangin ang magiging laman ng tiyan ko dito. Mabuti nga nang lumobok at liparin ka papalayo rito. Isa ka pang buwisit sa umaga eh. Gusto mo rin ba ng kape? Ayoko nga. Mamaya lasunin mo pa ako. Bakit ka ba kasi nandito ang aga-aga eh? May pilay ka na naman. Isa na nga eh. Kaso wala. Pinapunta ako dito ni Kapitan para tawagin si Arya. Si Arya lang, hindi ka kasama. Bansot. So, hindi naman talaga ako sasama, no? Palibasa ka, pre. Ba, hibala. Hindi ka bubuntot-buntot kay Arya. Mabuti naman. Hanggat nandito si Papa Ali, sa kanya lang ang atensyon ko. Bahala na yung si Arya kahit saan siya pumunta. Hoy, aba baka nakakalimutan mong partner tayo ah. Masyado ka atang nahuhumaling sa lalaking yun. Teka muna. Sino yung Ali? Wala ka na ron. Umalis na kayo. Shoo! Teka. Hoy, Budoy! Huwag ka nga pumasok dyan basta-basta. Tingnan mo to. Hoy, kapre! Ellen, ano ba naman? Ang liit-liit mo, ang ingay-ingay mo. Pabayaan mo nga siya. Baka mamaya yabangan niya pa si Papa Ali ko. Sandali nga, susunod ako. Marahas akong napabuga ng hangin. Hindi na ako sumunod at nakontento na lang sa papag. Inaantok pa ako pero hindi na pwedeng matulog. Ilang minuto pa at nagpasya na din akong tumayo para puntahan ang drum at makapagmumog. Sa barangay na siguro ako makikikape mamaya. Wala na sana akong balak na pumasok pa sa loob ng kubo. Pero naalala kong naroon ang suklay ko at ipit sa buhok. Tahimik naman at wala akong naririnig na kahit anong usapan. Akala ko maayos ang lahat. Pero pagpasok ko, naabutan ko silang mga nanlilisik ang mga matang nakatingin sa isa't isa. Si Budoy kay Ali at si Rene naman kay Ellen. Oh, ano ba nangyayari dito? Kayong dalawa iwanan nyo nga yung mga pasyente ko. Kailangan pang mamahinga niya ni Ali. O sige na, labas na. Hindi ako tiwala sa pagmumukha ng mga yan, Arya. Paalisin mo sila dito. Ngayon din. At sino ka ha para utusan si Arya? Tatay ka ba niya? Aba, malapit niya na akong maging asawa. Kaya may karapatan akong magdesisyon dito. Diyos mio, Marimar! Naalog na yata ang utak ng lalaking to. Totoo ba yun, Arya? Bakit hindi ko alam? Ewan ko sa inyo. At walang sino mang makakapag-utos sa akin. Kahit pa sabihing asawa ko kung sakali. Ano ka ba, Budoy? Hindi ka pa ba sasabay? Pupunta na ako sa barangay. Hindi pa tayo tapos ha. Lalo ka na. Ingat ka pare. May mga mata ako sa likod. Ano ka? Pinya na maraming mata? Kaya pala yung ulo mo puro poknat. Diyan ba nakalagay yung mga matang sinasabi mo, pare? Oops! +1. Matapang kang unano ka. Nilalait mo ba ako? Budoy, tama na yan. Nako, pasalamat ka talaga nandito si Arya. Rene, manahimik ka na. Yan eh. Nagmamalinis. Sinabi ng manahimik ka na, Rene. Hinata ko na paalis si Buboy kahit hindi maganda ang amoy niya. Kaya pala ang tahimik, mahihina lang ang usapan nila at patibayan din ng matalim na tinginan ng labanan. Magpapatayan na sila, wala pang kaalam-alam ang mga tao sa labas. Siguradong mga dayo ang mga yun mula sa malayo. Paano silang nagawi sa kubo mo, Arya? Hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi sila mga normal na tao. Paano mo ba nasasabi yan, Budoy? Kilala mo ba sila? Ha? Hindi. Nararamdaman ko lang. Kailangan silang mapaalis dito sa lalong madaling panahon. Nakakapagtaka ang reaksyon ni Budoy ng araw na yon. Pero hindi naman siya nakikialam sa ibang tao. Kahit sa ibang manliligaw ko. Yon ang unang pagkakataon na naging ganon siya at sa mga dayo pa. Gaya ng inaasahan ko, tungkol sa nangyaring pag-atake ng nagdaang araw ang naging topic namin ni Kapitan.
Pinagsabihan ako na kung may dayong makakarating sa kubo ko at hihingi ng tulong ay i-report ko agad sa kanila. Kung tutuusin, pwede ko nang sabihin ang tungkol kina Ali at Rene. Pero nanatiling tikom ang bibig ko. Para bang may parte ng pagkatao ko ang nag-uudyok sa akin na panatilihin yung lihim maging ang tungkol sa naging pag-uusap namin ni Kapitan. Kumusta? Anong sinabi ni Kap? Ba't nandito ka pa? Di ba may trabaho ka? Arya, makinig ka sa akin. Kailangan mong paalisin ang mga yun dito. Ay, bigyan mo nga ako ng sapat na dahilan para gawin yan, Budoy. Ikaw nga, tinutulungan ko. Sila, kayong lahat dito. Bakit ko naman paaalisin yung taong malubha pa ang lagay? Hindi siya tao, Arya. Kung hindi sila tao, ano sila? Basta, hindi sila pwede dito. Hanggat hindi malinaw yung dahilan mo, hindi kita susundin, Budoy. Hindi yan patas. Hayaan mo siyang magpagaling. Aalis naman ng kusa yun, lalo pat dayo lang sila dito. Sige, pero hayaan mo akong manatili muna sa kubo mo. Hindi ako alis doon hanggat nandun sila. Ano ka ba naman, Budoy? Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo, ha? Baka imbis na hindi kita iniiwasan, bigla na lang kitang hindi pansinin. Gawin mo kung ano yung nakasanayan mong routine. At ganun din ang gagawin ko sa buhay ko. Okay ba yon? Gusto lang kitang protektahan, Arya. Kaya ko ang sarili ko, Budoy. Kung ano man yung kinakatakot mo, kaya ko yan. Hindi ako magiging manggagamot kung hindi. Iniwanan ko na si Budoy noon. Medyo naiinis na ako kasi sa kanya. Hinihintay ko na sabihin niya sa akin kung anong nalalaman niya, pero pinili niyang ikubli yun. Hindi naman ako tanga para hindi maramdamang may kakaiba dun sa dalawa. Hindi ako pwedeng lokohin ng sarili kong pandama. Hindi ko lang matukoy kung anong pagkatao ng mga yon, dahil bago yung pakiramdam na yun sa akin. Pagkabalik ko sa kubo, malakas na tawa ni Ellen ang unang sumalubong sa akin. Nangunot ang noo ko. Ilang di pa kasi ang layo ko mula doon. At pagpasok ko, literal akong napanganga. Sinusubuan kasi ni Ellen ng kung anong pagkain si Ali. Nakaupo siya sa ibabaw ng mataas na upuan habang matinis na tumatawa. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila para humagikhik siya ng ganon. Bigla na lang akong nakaramdam ng inis. Ay, bakit hindi na lang ako ang nabaril? Visit ka talaga? Ang ginagawa mo dyan? Di kita nakita. Buti hindi kita natapakan. Ay, tapakan mo na ako. Total parang dinudurog na rin ako ngayon. Ano ka ba naman? Tumayo ka nga dyan. Ang drama-drama mo. Yanay ko pa yung binaril. Ano ba kasing dinadrama mo dyan? Bakit kasi hindi ikaw yung nag-aasikaso sa kaibigan mo? Anong gagawin ko? Mas malaki siya sa akin. Ayoko naman siyang masaktan kaya pinabayaan ko na. Alam mo, nakakatawa ka. Alam mo bang pinagbabawal kayo dito ng barangay? Yun siguro yung dapat mong pinoproblema. Di yung kung ano-ano. Kapag may nagsabi na nandito kayo, siguradong barangay mismo ang pupunta dito para paalisin kayo. Sinabi ba na nandito kami? May nakikita ka bang kasama kong taga-barangay? Ay, salamat naman. Pero, bakit hindi mo sinabi? Dapat ba sabihin ko? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Ang gusto ko kasi, gumaling muna siya bago kayo umalis. Manggagamot ako. At ang trabaho ko, pagalingin yung isang taong may sakit. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao kayo. At hanggat hindi kayo nagugulo dito, wala tayong magiging problema. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi kami manggugulo. Pangako yan. Panghahawakan ko yung sinabi mo rin ha. Sa ngayon, asikasuhin mo na yung kaibigan mo. Dahil dumadami na yung pasyente ko sa labas. Kailangan ko na si Ellen doon. Ay. Hoy, Ellen! Pinapasabi ni Arya na kailangan ka niya. Iwan mo na ang kaibigan ko. Ikaw na lang muna, friend. Pinapakain ko pa si Papa Ali. Hay nako, Ellen. Kung hindi mo trabaho ang pinunta mo dito, makakauwi ka na.
Ito naman parang hindi kaibigan. Ay, ganyan ba talaga yung kaibigan mo, Arya? Masyadong pamigay. Hoy, inggit ka lang eh. Hoy, hindi na ako naiinggit ngayon. Hindi ka na maganda sa paningin ko. Pangit. Mas pangit ka, mukha kang unggoy. Hoy, ano ba naman kayo? Ang liliit nyo na nga, pinapatunayan nyo palalo na para kayong mga bata kung mag-aasaran kayo. Magsitigil na nga kayo. O mga anak, huwag nyo ini-stress yung mama nyo Nagiging dragon na O isa ka pa, itiko mo na nga lang yung bibig mo kung wala kang magandang sasabihin. O, kita mo yan, Tay? Pati ikaw, ini-stress si Mama. Ay, Diyos ko, makalabas na nga lang. Hoy, Ellen, sumunod ka na sa labas Kahit hindi maganda ang pakiramdam ko, pinilit kong maging masaya sa buong araw ng panggagamot ko. Gaya ng bilin ko, tahimik naman yung dalawa sa loob. Nang pahapon na ay nakita ko na naman si Budoy sa paligid. Hindi siya lumalapit sa amin, pero nasa di kalayuan lang siya at nagmamasid. Nung gabing yon ay hindi na naman ako umakyat sa bahay namin ni Lola Ines. Malungkot kasi doon. Kahit papano kasi sa baba, may naririnig akong ingay ng mga kapitbahay. Kahit layo-layo kasi ay nag-e-echo naman minsan ang iyakan ng mga bata. O kaya naman ay sigawan ng mag-asawa. Hindi ako sanay sa tahimik na paligid. Kung wala si Lola, hindi rin ako madalas na umaakyat sa bahay. Tanghali lang ako kung umuwi doon, maliligo at magpapalit. Tapos, babalik na din sa ibaba. Sa loob ka na, Miss Arya. Dito na kami sa labas matutulog. Hindi kayo pwedeng makita dito. Teka muna. Nakakalakad ka na? Okay na yung pilay mo sa paa at yung sugat sa tuhod at binti mo? Oo. Medyo magaling na sila. Ha? Paano naman nangyari yun? Isang araw pa lang. Hindi na mahalaga yun, no? Ang importante, gumaling na. Sige na, doon ka na sa loob. Hindi magandang sa labas ka natutulog. Babae ka pa naman. Okay lang ako. Matagal ko nang ginagawa to. Lalo na pag wala si Lola Ines. Mas masarap dito. Mahangin kahit na. Doon ka na lang sa loob. O ano, gusto mo, buhatin pa kita papasok? Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Makulit ka kasi. Akala ko si Ellen lang yung matigas ang ulo. Ikaw din pala. Hindi naman matigas ang ulo ko. Eto na talaga ako. Ikaw nga tong makulit na namimilit May pride ako, Arya. Iniis ko nga kagabi na nandito ko Kung ako, kaya ko lang magbuhat. Inargan na kita papasok kagabi. Alam mo, magkaibigan nga kayo ni Rene. Sino bang nagmana ng kulit kanino? Okay nga lang ako dito. Walang mga ano sa akin dito. Ayaw mo talaga O sige. Teka, ano bang gagawin mo? Teka nga muna, sandali. Ano ba? Yung sugat mo baka magdugo. Mapupwersa ka. Hindi na yan. Sarado na yan. Ano? Huwag mo nga ako pinagluloloko. Tiga mo. Sabi ko sa'yo, wala na Oo na. Sige na. Ibaba mo na lang ako. Kaya ko naman pumasok sa loob yun naman pala Pero nabuhat na kita kaya idediretso na kita sa loob. Arya, ayos ka lang ba? Natisod ako Pasensya na Okay lang ako. Mabigat ka lang. Oo nga pala. Pasensya na. Nasa teleserye ba tayo? Bakit ang sakit nyo sa mata? Ay, ako na sa labas. Kayo na dito. Nakakahiya naman sa inyo. Mabuti pa nga. Muntik na kami madisgrasya, no? Sus, kunwari ka pa. Mukhang masaya ka pa nga O, labas na. Mamamato pa Hanggang dito ba naman? Dala-dala mo yung ugali mong ganyan, paring Ali? Aray! Lumabas ka na. Hindi na ako tumayo mula sa pagkakahiga ko. Parang naubusan na din kasi ako ng lakas noon. Kahit pinipilit kong umakto ng normal. Halos mahalikan na ako ni Ali nung bumagsak ang katawan niya sa akin.
At aaminin kong may kakaibang dinulot yon sa katawan ko. Para akong nalunod sa itim na itim niyang mga mata. May bahagi ng isip ko ang nanghihinayang. At sa isiping yon ay agad kong kinundi na ang sarili ko. Arya, salamat sa tulong na ginawa mo sa amin ha. Hindi normal yung tulungan ng isang estranghero. Pero hindi ka nagdalawang isip na gawin niyo sa akin. Kundi dahil sa'yo, baka malala pa yung kondisyon ko ngayon. Nagpapaalam ka na ba, Ali? Oo, may kailangan ako asikasuhin eh. Ganun ba? Eto nga pala. Kay Rene yan galing. Marami silang ganyan eh. Pwede mo magamit kapag kailangan mo. Pero pwede mo rin itago kung gusto mo. Singsing? Itong bato sa ibabaw, hindi naman tunay na diamante to, di ba? Hindi tunay? Meron bang hindi tunay niyan dito? Ibig mong sabihin, itong kulay pink at itong medyo malaking bato, totoo to? Hindi kita maintindihan, Arya. Totoo yan. Ba't naman kita bibigyan ng peke? At itong singsing na to, isa yan sa pinaka-espesyal dahil bihira lang ang ganyang bato. Para sa'yo talaga to. Kapalit ng pagtulong mo sa akin. Pero hindi naman ako naghahangad ng ganito karangyang kapalit ng pagtulong, Ali. Kahit wala nang kapalit eh. Basta magpasalamat ka lang, okay na ako dun. Sana kahit sanda ko, may kagaya mo na kontento sa kung ano lang yun nandyan. Napakapayapa siguro ng buhay mo, Arya, no? Nasa tao lang yan kung paano magiging masaya sa buhay. Sa kung anong meron. Teka. Mga baboy yun ni Lolo Impoy ah. May nagkakatay ba ng ganitong oras? Baka. Madaling araw na din eh. Siguro. Pero ganitong oras talaga? Parang imposible. Oh, teka. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang kung ano talaga nangyayari. Hindi. Huwag na. Mahalaga pa bang makita mo yun? May tao naman dun, di ba? Tsaka, ayan oh. Tumahimik na. Baka nag-aaway lang sila. Mga baboy? Mag-aaway-aaway ng ganitong oras? Hayaan na lang natin. Tumigil na eh. Hindi ka pa ba inaantok, Arya? Medyo antok na nga ako eh. Kung matutulog kayo at hindi kayo sigurado na magigising kayo bukas, dito na lang kayo matulog na rin eh. Arya, ayos ka lang ba? Budoy? Oh, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? Wala bang kakaiba dito? Budoy, magpahinga ka na. Ayos lang ako. Hindi. Hindi ako makakatulog ng maayos, hindi ngayon. Bahala ka. Ikaw din, mapupuyat ka. Ayos lang. O sige na, magpahinga ka na. Pero Budoy, gabing-gabi na. Wala kang dapat ipag-alala. Ayos lang ang lahat. Duda ako doon. Kaya naman ng gabing yon, kahit antok na ako ay nilabanan ko. Hindi talaga ako tumalikod sa kanila pero pumikit ako. Gamit ang pandama, nakiramdam ako sa kilos nila. Tahimik nun at walang umiimik. Pero sigurado akong sa mga mata sila nag-uusap. May tensyon sa pagitan nila at naramdaman ko ang bigat nun. Nang lumundo ang kama, alam kong tumayo si Ali. Kasunod nun ay narinig ko ang mahinang langit-ngit ng inupuan naman ni Budoy. Bago tuluyang magdilat ng mga mata, hinintay ko munang mawala ang mahihinang yabag. Palihim ko silang sinundan. Mabuti na lang at wala si Rene sa paligid. Ang akala ko, lalabas lang sila. Pero nagtungo pa sila sa pinakamadilim pang bahagi ng lugar na yon. Doon sa ilalim ng malaking puno. Ano bang gagawin nila doon? Ano bang nililihim niyo sa akin? Ginagawa niyo dito ha? Umalis na kayo. Pabayaan niyo na ang lugar na to. Wala akong intensyon magpunta dito. Pagkakataon yung nagdala sa akin sa lugar na to. Huwag mo na nga bilugin ang ulo ko, Ali. Sinundan mo ako dito. Anong dahilan? Papatawa ka ba? Iniwan mo yung obligasyon mo.
Tumakas ka kaya napuntaan lahat sa balikat ko ang bigat. Gampanan mo ang tukulin mo, kuya. Nangako ka sa akin. Alam mo ang dahilan ko. Kailangan kong gawin to, Ali. O nung una, akala ko, sumpang mapupunta sa mundong to. Pero habang tumatagal, mas naging payapa ako dito. Kaya hindi na ako babalik dun, Ali. Masaya na ako dito. Kaya ba nagtatago ka sa amoy na yan, ha? Huwag kang makasarili. Hindi mo alam kung ano epekto ng ginawa mo to sa akin. Patawarin mo ako, Ali. Nasa isip ko nun, ayokong madamay ka sa magiging hirap ko dito. Tinakwil na ako dahil naging totoo ako sa mga napapansin ko. Ngayon ang lumabas na ang totoo. Magdudusa talaga ang lahat. Pero kuya, wala naman sana problema kung mundo lang natin eh. Pero hindi na lang kasi tayo apektado dito. Pati sila. Anong sinasabi mo? Hinarangan ko na ang lagusan. Wala nang makakatawid. Oo nga pala. Saan kayo dumaan? Paanong? Luma na ang orasyon na ginagamit mo, kuya. Sa ulo ko pa rin. Basta bumalik na kayo doon. Bago pa mahuli ang lahat. Bumalik kami o hindi. Buo na yung desisyon ng pinuno. Maghahasik siya ng lagim dito. Kaya hayaan mo na kami dito. Magkasama natin poprotektahan ang lugar na to. Sino nandyan? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo ngayon na. May dalang matalas na itak si Budoy. Kapag hindi ka lumabas, iitakan kita ng hindi tinitignan. Hoy, teka muna. Ako lang to. Grabe ka naman. Iitakin kapag nahuli. Alam ka namang lumapit ako sa inyo. Mukhang seryoso ang usapan nyo. Ayoko maging punching bag nyo, ano? At nakikinig ka naman. Saan ka magaling? Diyan lang. Naghahanap ng sariwang pagkain. Naumay na ako sa inihaw na atay. Ikaw ba yung kanina? Si Arya, nasilip mo ba? Tulog pa ba siya? Hindi ko na natignan eh. Pero sigurado akong tulog na yun. Siguraduhin mo lang ha. Kung ayaw mo ikaw yung patulugin ko nang wala sa oras. Naiinis akong napasandal sa katawan ng punong pinagkukublian. Wala pa din akong nakuhang matinong sagot sa mga narinig ko. Pero isa ang nasiguro ko. Malalim ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Budoy nung nakaraan. Magkapatid sila. Kaya kung sinasabi nitong hindi tao si Ali, ibig sabihin gano'n din siya. Kinabukasan naman. Arya! Arya, gising! Ano ba? Anong oras na't nambubulabog ka? Tumayo ka dyan, bilisan mo. Kailangan mo makita to. Makita ang alin ba? Yung mga baboy ni Lolo Impoy, patay lahat. Ano? Dalian mo. Iyak na iyak si Biboy. Yung bata kasi ang unang nakakita dun sa mga baboy eh. Kawawa nga, nanginginig kanina. Diyos ko bakit? Ano ba nangyari? Ikaw na lang ang tumingin, hindi ko may papaliwanag, nakakadiri. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Biglang bumalik sa alaala ko yung narinig na iyakan ng baboy ng nagdaang gabi. Pati na din ang sinabi ni Rene na naghanap ito ng sariwang pagkain. Marahas akong napabaling sa loob ng kubo. Nangunot ang noo ko at hindi ko napigilang mapakuyom ang kamao. Kapag nagkataon, mapapalayas ko na talaga sila. Nagkakagulong kapitbahay, samot-saring bulungan at iyak ng maglola ang sumalubong sa akin. Pagdating ko sa likod bahay ni na Lolo Impoy, sa koral ay nakahandusay ang nasa 4 na baboy. Wakwak at malinis ang tiyan ng mga yon. Butas din ang ulo at kahit doon ay matatanaw mong malinis din, maging ang loob ng bungo ng mga ito. Ay, kawawa naman si Biboy. Takot na takot siya, Ate Arya. Oh, Jelong, ikaw pala yan. Ang aga pa. Hindi ka ba nandidirit? Nakatingin ka pa? Hindi po. Nagkakatay din kami ng baboy, ate. Kaya normal na sa akin makakita ng ganyan. Kaya lang, kakaiba yung ginawa sa mga baboy ngayon. Inubos ang lamang loob. Kaya nga Anong klaseng hayop kaya ang gagawa niyan? Masyadong brutal. Bakit hindi isang baboy lang? Bakit 5? Hindi na naawa sa may-ari. 5? 4 lang yan May isa pa. Yung inahin sa kabila. Buntis yun pero
Wakwak din ang tiyan at wala na yung mga biik. Ano? Diyos ko naman, sobrang gahaman at takaw naman ang may gawa niyan. Dapat mahuli yun at maparusahan. Pineste niya yung alaga at pagkakakitaan ng pamilya ni na Lolo Impoy. May nakita ako kagabi, ate. Papatakas mula dyan sa kulungan. Totoo ba yung sinasabi mo, Jelong? Anong nakita mo? Parang maliit lang siya, ate. Mabilis siyang tumakbo paalis. Tapos may nakita din akong parang hayop. Ay, hindi ko alam pero mukha siyang aso na parang kambing. Tapos nakatayo siya na parang tao. Ang weirdo talaga. Madilim kasi. Hindi ko masyadong nakita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi ni Jelong. Hindi lang kasi utusan ng baryo ang batang yon. Marami din siyang nasasaksihan ng mga pangyayari sa baryo. Dahil gala nga din. Kasabay nun ay parang echo na umaalingaw din sa isip ko. Yung mga sinabi ni Lola Ines tungkol sa dilim daw na babalot sa baryo namin. Bigla ay napatanong ako. Yun na nga kaya ang simula ng masamang pangitain ni Lola. Pinagbibintangan mo si Rene na may kagagawan ng mga nangyaring pagpatay sa mga hayop kagabi. Hindi niya yung magagawa, Arya. May nakakita sa kanya. At sino ba talaga kayo, Ali? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Okay tayo basta't kayo hindi na may merwisyo sa baryo na to. Hindi kami nanggugulo, Arya. Aalis na din kami. Hihingi lang ako ng palugit kahit 1 linggo lang. May kailangan lang kaming gawin. Hindi ko na talaga alam, Ali. Ano bang gagawin niyo at 1 linggo ang palugit na hinihingi mo sa akin? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Alam kong may nililihim ka. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyo magawang maging tapat sa akin. Samantalang ikaw na mismo ang nagsabi, di ba? Kahit hindi kita kilala, tinulungan kita. Hindi ako nagdududa sa iyo, Arya. Pinoprotektahan lang kita. At isa pa yan. Saan niyo ba ako poprotektahan? Sa halimaw na kumatay sa mga baboy na yun kagabi? Sino ba yun? Bakit niya ginagawa yun dito? Arya, 1 linggo lang. Pwede ba yun? Sagutin mo muna ako, Ali. Hindi ko nga alam. Kapag hindi ako sumagot, hindi ko talaga alam. Pero sinisiguro kong hindi si Rene yun. Pero, mga tao naman kayo, hindi ba? Oo naman. Bakit? Mukha ba may ano sa mata mo? Hindi na ako kumibo pero dismayado pa din ako. Hindi siya umaamin sa akin at hindi ko alam kung bakit. Naiintriga ako sa kung ano ba sila. Pero hindi ko siya pwedeng pilitin kung hindi siya willing magtapat. Ugali ko na talaga yon. Kahit alam kong niloloko ako, sinasabayan ko lang at nananahimik ako. Pero ng mga panahong yon, maging ako ay hindi sigurado kung hanggang kailan ko matitiis. Pumayag akong manatili sila doon ng 1 pang linggo at nangako naman siyang mag-iingat. Isang gabi, habang nag-iisa sa bahay namin ni Lola sa bundok, isang kakaibang enerhiya ang naramdaman kong umaaligid sa paligid. At hindi nga ako nagkamali. Pagsilip ko sa bintana, hindi kalayuan sa bahay ay may isang nilalang. Hulma siyang malaking kambing pero nakatayo na parang tao. Hindi siya kumikilos at nanlalaki pa ang mga mata habang nakatitig lang sa akin. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Parang nagrigodo ng tibok ng puso ko sa labis na hilakbot. Sandali ko lang iginala ang paningin ko sa paligid. Umaasa na may darating para makasama ko. Pero pagbalik ko ng tingin sa kinaroroonan ng weirdong kambing, wala na ito doon. Bakit ba kasi nag-iisa ka rito, Arya? Ayan tuloy, takot na takot ka. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ang alam ko, mabait ka kahit sa mga estranghero. Bakit parang hindi naman? Pero, paano ka nakapasok dito? Hindi. Yung mga paa mo, ikaw yung kanina sa labas? Makikituloy din sana ako, Arya. Welcome ba ako dito sa bahay mo? Alam mo kasi, may pag-aari akong nasa'yo eh.
Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon lang tayo nagkita. Totoo ngang matapang ka. Tingnan natin ngayon kung paano ka ililigtas ng kaalaman mo, babae. Bitawan mo ako! Huwag mo ako sakalin! Bitawan mo ako! Bitaw! Para akong nananaginip ng gising nang makita kong humaba ang dila niya at tila hati yun sa gitna. Umabot yun hanggang sa mukha ko at pagkatapos ay dinilaan niya ang pisngi ko pababa sa leeg ko na hindi sakop ng kamay niyang nakasakal sa akin. Doon ay pinagapang niya ang dila habang tuwang-tuwang nakatitig. Naiintindihan ko na kung bakit naakit mo siya. Kakaiba ang aroma ng dugo mo. Sigurado rin akong walang anumang bahid ng dungis ang katauhan mo. Pero hindi ka magtatagumpay na maagaw siya sa akin. Arya? Arya, nandiyan ka ba sa loob? Sumagot ka! Paano sasagot? Sinasakal nga daw. Ito talaga, oh. Tumabi ka! Sisipain ko yung pinto! Arya? Arya, okay ka lang ba? Liig niya, Ali. May bakas. Nakita ko. Arya, sino may gawa nito sa'yo? Yung babae. Kambing. Yung paa niya, kambing. Kambing? Si Mandy. Tama ang hinala ko, Ali. Siya yung sumasalakay sa mga hayop dito. Hindi ko lang natitsyempuhan dahil alam mo namang madulas ang babaeng yun. Suyurin mo yung paligid. Siguruhin mong wala presensya ng babaeng yun. Ihatid mo din ang ligtas sa bahay nila si Jelong. Okay, sige. Ako na ang bahala. Halika, Arya. Bubuhatin kita papunta sa higaan mo. Pasensya na, nahuli kami ng dating. Oo, ano? Masakit pa ba? Oo. Ano bang ginawa niya sa akin? At sino ba siya? Bakit mo siya kilala? Mabuti pa, magpahinga ka muna. Patingin nga ako. Ako, hindi. Bakit? Sumasama yung pakiramdam ko, Ali. Patawad, Arya. Masakit to pero kailangan mo tiisin, ha? Ito lang yung paraan para hindi kumalat yung lason na nilagay niya sa katawan mo. Lason? Anong gagawin mo? Aray! Hindi pa siya nakontento nang kagating niya ang leeg kong sobrang sakit. Naramdaman ko rin ang pagsipsip niya doon sa kung anong likido. Yun na yata ang pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Bawat hihigop siya, para yung blade na humihiwa sa laman ko. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa sakit at kirot. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lang dahil pakiramdam ko, pati mga ugat-ugat ko ay nahihila na niya. Hanggang sa tuluyan na ding nanlabo ang paningin ko at tuluyan akong nawalan ng ulirat. Nagising na lang ako dahil sa lakas ng kidlat at kulog. At nang magdilat ako, saka ako naramdamang parang umiikot pa din ang paningin ko. Nanginginig ang katawan ko at labis ang panlalamig na nararamdaman ko. Nang gumalaw ako ay hindi ko inaasahan na may mararamdaman akong katawan sa likuran ko. Nakayakap siya sa akin na lalo pang humigpit nang minsan akong kumilos. Matulog ka na lang ulit. Ganyan talaga. Tanggal na yung lason pero lalabanan pa ng katawan mo yung maliliit na naiwan. Malaki-laki din yung sugat kaya ka nilalagnat. Pero bukas magiging okay ka na. Huwag ka mag-alala, ha? Hindi ako alis sa tabi mo. Napakalamyos ng tinig niya. Para ako nung idinuduyan at hinahatak na muling makatulog. At gano'n na nga ang ginawa ko. Kinabukasan, nagising akong maayos na ang pakiramdam. Pero yun na din yata ang pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay ko. Ali? Ali? Naku, hindi. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Ano ba kasing ginagawa ko? Naku, hindi. Lagot ako nito. Arya. Gising ka na. Okay ka na ba?
Huwag kang aalis dyan ha. Huwag kang aalis dyan, pakiusap. At dyan ka lang, itakip mo yung kumot mo. Patawad, nakita ko yung... ano ba kasing nangyari? Ano ba nangyari at ganito tayo? Ano? Oo nga pala. Pasensya ka na kung pinakailaman kita. Ano? Pinakailaman mo ko? Hindi. Ang ibig ko sabihin oo, pero hindi gaya ng iniisip mo. Kailangan kasi kitang punasan at... kung kailangan mo lang akong punasan, bakit wala ka rin sa plot? Kailangan mo kasi ng init ng katawan ko. Dahil sobrang nilalamig ka. Pero huwag kang mag-alala. Wala naman nangyari. Nakakapagtimpi pa naman ako. Ano? Ang sabi ko, masarap yung naging tulog ko. Magbibihis na ako ha. Ikaw din. Napayuko na lang ako nang tumayo ng tuluyan si Ali. Para naman siyang walang pakialam kung kumilos. Habang ako, hindi ko alam kung saan ko pa itatago ang mukha ko. Hindi ko alam kung paano pa ako haharap sa kanya. Gayong batid ko na nakita niya na ang lahat sa akin. At oo nga po pala, baka isipin yung hubad talaga kami. May underwear pa naman kaming sa plot. Pero ako, wala akong suot na branon. Hindi ko maipaliwanag kung lalamigin ba ako dahil sa lakas ng ulan o maiinitan dahil sa itsura naming dalawa at senaryo ng umagang yon. Yon ang unang beses na makakita ako ng katawan ng lalaki. At yun din ang unang pagkakataon na may nakatabi ako. Hindi lang pala tabi, dahil kung iisipin, alam kong magkayakap kami buong magdamag. Arya, magluluto na ako ng almusal mo. Tsaka magtitimpla na rin ako ng kape. Labas ka na lang dun Oo, sige. Arya. Bakit? Wala kang dapat ikahiya sa akin Pasensya na. Hindi ako nakahingi ng permiso sa'yo. Wala ka kasi malay at kailangan ko talagang gawin yung nararapat. Ngayon, alam mo na. Sorry ulit Oo nga pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang ganda mo. Paglabas niya ay naiwan pa din akong tulala at hindi makapaniwala sa narinig na huling sinabi niya. Para akong iniupo sa apoy noon dahil sa init na biglang gumapang sa katawan ko paakyat sa mukha ko. Nang tuluyang makahuma, isinubsob ko na lang ang mukha sa unan at doon sumigaw ng sumigaw hanggang sa mawala na yung kakaibang kiliti na nararamdaman ko. Marami na din namang nagsabi ng ganong salita sa akin. Pero ni minsan, hindi ako naapektuhan. Kaya nga ganon na lang ang pagtataka ko. Dahil parang kinikiliti ang puso ko nang marinig yon mula kay Ali. Si Mandy yung umatake sa'yo kagabi, Arya. Anong klaseng nilalang ba siya, Ali? Ayoko sanang isipin pero dinamay niya na ako dito Umamin ka nga sa akin. Mga halimaw ba kayo? Halimaw kami maituturing. Ayoko sana sabihin sa'yo dahil ayoko katakutan mo ko. Pero doon na din siguro yung tamang panahon. Tatanggapin ko na lang kung ano yung magiging desisyon mo. Arya, mga aswang talaga kami. Aswang? Ibig sabihin, totoo kayo? Oo. At nandyan lang kami sa pinakaliblib na bahagi ng kagubatan. Nagtatago sa makakapal na dahon at malalaking bato. Nasa iisang mundo lang tayo, pero nahihiwalay kami. Dahil dito sa likas namin pagiging mabangis. Pero, hindi ka naman mukhang mabangis Salamat Hindi ka ba natatakot sa akin? Nagpapatawa ka ba? Ngayon pa na nakita mo ng lahat sa akin? Hindi pa lahat, no? Ano? Hoy Ali, pasalamat ka nang hihina pa ako kanina Wala pa akong lakas para sampalin ka. Mas gusto ko nga yung mas matapang sa akin kaysa takot. Pakiramdam ko kasi lalo ako nagiging halimo kapag kinatatakutan ako. Hindi ako natakot sa'yo kahit minsan. Kung tutuusin nga, kagabi pa lang sana nung kinagat mo ko, natakot na ako. Pero salamat dahil alam kong ginawa mo lang yon para iligtas yung buhay ko. Walang anuman yun, Arya. Obligasyon ko na protektahan ka. At sino namang may sabi sa'yo niyan?
Hindi ako obligasyonino man. Pero salamat dahil nandyan ka. Nga pala, anong gagawin ko sa susunod na magpakita yung Mandy na sinasabi mo? Teka nga muna. Naiintindihan ko na yata May gusto ba sa iyo yung kalahi mo na yon? Basta kapag nagkita kayo ulit, maghanda ka na lang ng dinurog na luya. Isaboy mo yun sa kanya. Manghihina siya at masasaktan doon. Matagal bago makarecover yung lahi nila sa ganon. Maraming salamat Maghahanda talaga ako niyan palagi. Sa isip ko ay masaya ako dahil nasa panig ko siya. Kalahi niya yung umatake sa akin, pero inilaglag niya ang kahinaan nun para maprotektahan ako. Hindi ko alam ang dahilan niya. Nakakabahala din na handa siyang talikuran ang kalahi niya para sa tao. Hiling ko nun na sana hindi yun magbunga ng mas malalang komosyon. Maghapong umuulan nun at hindi siya umalis at sa kung anong dahilan, ikinatuwa ko yon. Ang totoo, hiniling ko pa na sana ay tumagal ang ulan. Ewan ko ba, late na nga yata ako naging adolescent dahil nun lang din ako nakaramdam ng ganong damdamin. Wala nang ulan pero malakas pa din yung hangin, no? Hindi ka pa bababa? Hindi ka ba nag-aalala kay Rene? Matanda na yun, Arya. Siguro bababa na lang ako para mamili ng sariwang atay. Babalik ako kaagad. Ano ka ba naman, Ali? Hindi mo kailangan magmadali. Maaga pa naman O sige, dadagdagan ko na lang yung bibilihin ko. Kahit medyo matagal ako dito, okay lang. Teka nga lang muna. Lagpas ka na yata sa araw na pinakiusap mo 1 linggo mahigit na kayo dito, di ba? Pinapaalis mo na ba ako? Sabihin mo lang, para pagbaba ko, hindi na ako babalik. Ha? Bahala ka. Kung wala ka naman ang gagawin dito. Bakit mo ginawa yun? Alis pa ba ako? Oo. Sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan kong manlaban. Pero sinakop na ako ng malalakas niyang mga bisig. Tila yun sawa na lumingkis sa nanghihina akong katawan. Ayokong umalis siya. At yun ang totoo. Literal na tulak ng bibig. Kabig ng dibdib ang ganap ko noon. Hanggang sa hindi ko na napaglabanan ng kuryosidad at init ng katawan. Bumigay ako sa mapanuksong halik ni Ali. Hanggang sa lumalim pa yon at mauwi sa bagay na tanging magkasintahan o mag-asawa lang ang gumagawa. Ilang araw pa ang lumipas. Natapos na ang bagyo at maaraw na ulit. Pero hindi na talaga umalis si Ali. Wala na ding nanggulo sa akin simula nang naroon siya. Pero ang nakakabahala, unti-unti namang nauubos ang lahat ng mga alagang hayop sa baryo namin. Pwede bang 1 oras pa? Dito ka lang. Kung kayo may mga pambili ng pangangailangan nyo, pwes ako wala. Saka hindi mo ba narinig si Jelong kanina? Hinihintay na ako ng mga kababaryo ko. Sasamahan ko silang magsumbong sa barangay. Itong mga nangyayari sa mga hayop nila. Bibigyan ko na lang sila ng malilit na ginto ni Rene. Huwag lang kamo sila magsumbong. Sigurado si Mandy ang gumagawa nito para magpapansin. Ano ka ba naman? Hindi sa lahat ng oras pera ang solusyon sa problema. Minsan, kailangan nilang maramdaman na may karamay sila. O sige na, babalik ako agad. Dito ka lang Talagang dito lang ako sa loob. Paano ko lalabas? Parang sinusumpa ako ng mga puno ng kalamansi nyo dun. Mas mainit pa sa sinag ng araw yun hindi ba pwedeng patayin na lang yun? Gusto mo bang patayin din ako ng Lola Ines ko? Tanggalin mo na lahat, wag lang yung mga punong yan. Papalibutan niya pa nga daw tong buong bahay Nako, dapat siguro gumawa na ako ng ibang bahay dun sa may kalayuan dito. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Pero kinilig din ako. Ewan ko ba, sa ilang linggo na nakasama ko siya, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na aswang siya. Muli akong bumalik noon sa panggagamot, pero hindi na din ako nagtatagal dahil namimiss ko agad si Ali. Sa tuwing uuwi ako, maayos ng lahat.
Sobrang saya pala nun. Para na kaming mag-asawa. Ang akala ko nun, hindi na yon matatapos pa. Yan ang bagay sa'yo yung walang iya ka. Nakala ko nasa gubat ka't nagbabantay. Sumasalakay ka pala dito kay Arya. Gaano katagal ka na dito? Ha? Kuya, alam mo ba sobrang lakas nung kakatapos lang na bagyo? Wala ka bang konsiderasyon? Bakit? Ikaw ba, nasaan ka? Naghahanap ako ng epektibong orasyon para kahit si Pinuno hindi magawang buksan ng lagusan. Papakahirap ako kahit may bagyo. Tapos ikaw, pintik ka! Alam mo namang matagal ko ng pangarap si Arya. Bakit tinalo mo ako? Anong klase ka? Ginusto ko rin naman to, Budoy. Hindi lang siya ang dapat mong sisihin. Saka kaya siya nagpunta rito dahil inaatake ako ng Mandy. Muntik na ako mapatay ng babaeng yun. At talaga? Alam mo kung bakit inatake ka noon, Arya? Kuya, wala siyang kinalaman doon. Hindi natin siya kalahi. Oo, sige, bakit? Bakit ako ang inaatake ng halimaw na yung, Budoy? Ha! Dahil tinakbuhan lang naman ang magaling kong kapatid na to. Ang kasal niya sa babaeng yun. Pero kuya, hindi ko siya gusto. Kasunduan lang yung lahat. Kilala mo ang mga mandurugo, Ali. Hindi sila humihinto. Lalo na kapag may lalaki silang nagugustuhan. Sa ginawa mo, lalo mo lang nilagay sa panganib ang buhay ni Arya. Lalong hindi siya titigilan ng Mandy na yon. Hindi ako papayag na masaktan niya si Arya, kuya. Ha! Wala ka ng pagpipilian, Ali. Babalik ka doon sa ayaw at sa gusto mo. Pati ako niloko mo. Hindi totoong nagbabalak silang guluhin ang mundong to. Ikaw ang nagdala ng gulo dito. Kaya tumakas ka kay Mandy. At kaya sila sumunod. Yun ay para bawiin ka. At ipagpatuloy ang naudlot na kasalan, ano? Nagtataka ka kung bakit ko alam? Baka nakakalimutan mo ang matandang hukluban. Kuya, pakiusap naman oh. Ayoko bumalik doon. Hindi ko gustong mamuhay doon. Ayoko na. Ikaw yung dapat na sitwasyon ko. Tumakas ka lang din naman katulad ko ah. Hindi ba dapat tinutulungan mo ko? Kuya, alam mo yung pakiramdam na ipagpilitan sa bagay na hindi mo namang ginusto. Siyempre hindi. Hindi ko alam yun, Ali. Malit pa tayo. Ikaw na ang piniling papalit sa Pinuno balang araw. Kaya gumagawa ang nanay mo ng kahit maliit na dahilan para mapalayas ako. Ngayon, bumalik ka na doon bago pa mapahamak ang lahat ng nandirito. Hindi ako babalik! Ano ba naman kayong dalawa? Baka nakakalimutan yung nasa pamamahay ko kayo. Lumahis na nga kayo dito. Lumahis kayong dalawa. Arya, huwag kang makinig kay kuya. Ikaw lang yung mahal ko. Ikaw lang yung gusto ko makasama. Pwede ba tigilan mo ang ilusyon mo, Ali? Hindi po pwede ang dalawang magkaibang uri. Tumulad ka na lang sa akin na hanggang pangarap lang. Hindi ko siya pangarap, kuya. Pag-aari ko si Arya. Akin na siya at may permiso niya ako. Magkaiba tayo. Lintik! Halika! Bumalik ka na sa mundo mo! Sinasabi ng bitawan mo ako! Walang makakapagbalik sa akin sa lugar na yon. Hindi ikaw! Hindi yung Pinuno o sino man! Ha ha! Talagang napakabata mo pa, Ali. Kaya wag mo akong hinahamon. Dahil kahit papano, iniisip ko pa din kapatid kita. Basta ang hinihingi ko sa'yo, sakripisyo. Dahil kapag hindi ka bumalik, mapapahamak ang mundong to. Hindi pa po ba kayo tapos mag-away? Hirap na si Kuya Reneng pigilan yung lagusan. Dumarami na po ang nagnanais na makatawid. Kailangan niya kayo. Ngayon na! Walang nagawa ang pagpalag ni Ali nang bitbitin siya ni Budoy palayo sa kubo ko. Nag-ibang anyuman siya. Pansin kong hindi niya ginamit yon para labanan ang kuya niya. Kung gaano kabilis akong napaibig ni Ali, ganun din kabilis niya akong iniwan. Para akong dinudurog habang pinagmamasdan siyang palayo. Ayoko na nga sanang tumingin, pero hindi ko magawang alisin ang paningin sa kanya. Bumulong ako nun sa hangin na lingunin niya man lang ako. Pero higit pa doon ang nangyari. Isang malakas na buwelo ang ginawa niya para makawala mula kay Budoy. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at mahigpit akong niyakap at hinalikan. Babalik ako, Arya. Babalikan kita. Pangako yan.
Hintayin mo ko Mangako ka. Huwag ka na kasing magpasaway, Ali. Hindi na kita magagawang kalimutan. Kusa na lang tumulo ang luha ko noon. Pag-alis niya, kahit gaano kabigat ay tuluyan ko nang isinara ang pintuan. At sa likod noon, tuluyang nalusaw ang lakas ko. Doon ako napasalampak at tahimik na umiyak ng umiyak. Arya, kumain ka kahit konti lang. Ang bilis bumagsak ng katawan mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Ano ba kasing nangyayari sa'yo, ha? Nawala na yung sexy kong best friend. Huwag mo na lang kasi akong intindihin, Ellen. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Kahit tubig, sinusuka ko nga eh. Ayaan mo, mamaya lang gaganahan na ako niyan. Ako, kung nandito lang si Lola Ines, mayayari ka talaga dun. Hindi na rin naman kasi binalik ng mga kamag-anak niya yun dito. Kakainis. Ihayaan mo na yun. Baka sinusulit nila yung araw na kasama nila si Lola Ines. Tsaka balita ko, umuwi din yung panganay galing Switzerland eh. Kaya siguro natagalan lalo. Grabe, hindi ka man lang talaga pinatawag dito? Ang sasama ng ugali. Tinawag naman. Pinipilit nga ako dahil request daw ni Lola. Ako naman yung umayaw kasi madaming umaasa sa akin dito araw-araw. Sus, ang sabihin mo ka mo, hindi mo kasi nararamdamang welcome ka doon kaya ayaw mong sumama. Sino ba namang gaganahan na sumama sa mga mata pobre? At saka isa na din yun. Pero ang priority ko talaga, itong mga kababaryo natin. Talibasa, hindi lang talaga pwedeng sabihin na arugante sila kaya ayaw mo sumama. Ay nako, ewan ko sa'yo. Teka, ano nga mo yun? May nagluluto ba ng ubod? Ubod yun, di ba? Parang nagugutom ako, Ellen eh. Hanapin mo nga kung saan yun, tapos hingian mo ko. Pipitas lang ako ng pechay para mailaga ko. Bilisan mo Teka muna, diba hindi ka kumakain ng ubod kasi nandidiri ka kamo doon? Bakit ngayon? Nakakagutom kasi yung amoy eh. Umaabot dito sige na. Tingin ko makakakain na ako nun ngayon. Ano ba tinitingin-tingin mo dyan? Kumuha ka na ng mangkok doon at hingian mo na ako. Dali na. Arya, may nangyari ba sa inyo ni Papa Cho? Aha? Bakit mo naman naitanong yan? At ano namang pakialam mo doon kung sakali? Chismosa ka talaga. Una, maiinggit ako, kaya sagutin mo na. Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw kaya, isipin mo ilang araw kaming magkasama sa iisang bahay lang. Tapos, may bagyo pa. Ano gagawin namin doon? Magbabahay-bahayan lang. Sinasabihan mo pa akong talande, nagmana din naman pala ako sa'yo. Masyado. Di man lang ako pinakurot kahit konti. Talagang sinolo Gahaman. Hoy, ano bang akala mo doon? Pagkain o gamit na pwedeng ipahiram o ipatikim? Kung sa bunutan kaya kita nang maalog yung utak mo. Eto, pampaalog ng utak, girl. Literal. Feeling ko buntis ka. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Diba? Nananahimik ka ngayon. Wala pang sabunot yan pero nawindang ka, diba? Sige, isipin mo. Bakit nga kaya ultimo tubig isusuka mo? Tapos yung pinandidirihan mong pagkain, ngayon bet na bet mong tikman. Napaisip ako noon at biglang napabaling sa kalendaryo. Dahil sa stress, hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga araw. Magdadalawang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Masyado kasi akong nalubog pagkaalis ni Ali. Kasabay nitong nawala si Budoy, pati na din si Rene. Kaya lalong tumahimik ang mundo ko. Pero hindi naman ako tinigilan ni Ellen. Hindi siya umalis sa tabi ko hanggat kinaya ko na ulit makatayong mag-isa. Nasa bahay na ay paroon at parito pa din ako sa paglalakad. Hindi kasi ako mapakali. Hanggang sa mahilo na lang ako at mapahawak sa puson ko. Imbis na unti-unti na sana akong nakakabangon, muli na naman akong nagkaroon ng dahilan para umiyak. Sinasabi ko na nga ba Halika nga rito. Kumpirmado ba? Magpa-check up ka na bukas sa health center. Ayoko nga muna sana, Ellen
Hindi pa ako handang pagpiestahan ng mga kapitbahay natin. Kung sa bagay, isa sa lakas ng kapitbahay natin dito yung chismisan. Pero kung may laman nga yan, hindi naman yan paliit. Lalakit lalaki yan. Sigurado kung sino-sinong paghihinalaan nilang tatay ng anak mo. Ay, bakit ba nangyayari sa akin to, Ellen? Paano ko naman kakayanin to ng mag-isa? Kaya mo yan. Kung nun bago ka nga napulot ni Lola Ines, kinakaya mo na. Ngayon pang nandito naman ako. Tayong kikilalaning magulang yan paglaki niya. Tutulungan kita ha. Tumango ako at hinayaan ang sarili kong yumukyok sa balikat ng kaibigan ko. Magdamag akong gising noon. Hindi ako dinadalaw ng antok at hindi na din umuwi si Ellen at sinamahan na lang ako. Kung iisipin, simula pa lang yun ang kalbaryo ko. Pero nang gabing yun, nagdasal ako at humingi ng gabay. Imbis na isiping problema, nagpasalamat na lang ako dahil sa iniwang alaala ng pagmamahal ni Ali sa akin. Nangamatay na naman ho yung mga alagang manok na panabong ni tatay. Galit na naman siya. Pakaramdam ko, umabalik na naman yung namimerwisyo dito, hati. Hindi na sila makakabalik dito, Jelong. Naharangan na yung daanan nila at masaya na sila sa mundo nila. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ganun ang pagpatay. Alam mo ikaw, magpasalamat ka na lang. Ang isipin mo na lang, napaganda yung pagkamatay ng mga panabong niya. Wala nang pagkakaabalahang sugal yung tatay mo. Wala na kayong kahati sa kikitain niya, di ba? Anong wala, ate? Sa lambanog naman nga siya nawiwili. Nagwawala at umiyak nung lasing. Parang bata. Hayaan mo na't lilipas din yan. Naigiban mo na ba ng tubig yung drum ko sa taas? Ay, opo ate. Kaya nga ako nandito para singilin ka. Nagugutom na kasi kami. Hindi pa kami nag-almusal Ganun ba? Naku, bakit ngayon mo lang sinabi? Eto, dinagdagan ko na yan. Magpakabusog kayo, ha? Wow! Salamat, Ate Arya! The best ka talaga. Swerte na magiging anak mo. Hindi mahihirapan sa buhay kasi responsable kang tao. O sige po, ate. Mamaya na lang po ulit. Kung hindi lang siguro ako buntis, baka tatawanan ko lang ang sinabi ng batang yon. Pero iba ang nararamdaman ko noon. Yung puwang sa puso ko habang pilit kong tinatanggap ang nangyayari sa akin. Parang pinunan niya. Naramdaman ko na lang ang pamumuulit ng luha sa mga mata ko. Luha yon ng tuwa at kagalakan. Napatango ako. Kung yung ibang bata, nakikita ako bilang isang magiging mabuting ina. Siguro mas lalo ang magiging anak ko. Kinagabihan, nakatanggap ako ng balita na hindi na daw uuwi si Lola doon. Na-ospital daw ito at na-confine na. Sa akin daw pinaiwan ang bahay at lupa. Pero ibenta ko daw, sabi ng anak niya, at ibigay sa kanila ang mapagbebentahan. Bibigyan na lang daw nila ako ng porsyento. Sa totoo lang, sabay-sabay ang bagsak ng pagsubok sa akin noon. Pero pilit akong nagpapakapositibo. Ang akala ko, yun na ang pinakamatinding dagok na dadanasin ko. Ang hindi ko alam, paparating na din pala ang mas malala. Hi, Arya. Kumusta ka? Mandy? Anong ginagawa mo dito? Paano? Binibisita ko lang yung babaeng umagaw sa asawa ko. Sabihin mo, hindi naman anak ni Ali ang nasa sinapupunan mo, hindi ba? Paano mo nalaman? Sabihin mong hindi kay Ali yan! Hindi to sa kanya. Kaya lumayas ka na dito, Mandy. Lumayas ka na at huwag ka nang babalik pa. Pero naaamoy kong dugo ni Ali. Lintik! Anong... May marka ka rin ng proteksyon. Sino ka sa inaakala mo? Sabihin mo sa akin, bakit kanya pinunlaan, ha? May plano kayo magsama rito? Tatakasan niya ako ulit? Pwes, maktitikman niyang pait ng paghihiganti ko. Pakiusap naman, Mandy.
Wala akong planong manggulo sa inyo. Huwag mo nang idama yung anak ko. Huwag bitawan mo ako! Huli na. Nanggugulo ka na sa isip ng asawa ko. Araw-gabi wala siyang ibang iniisip kundi ikaw! Aray! Ellen! Ellen, tulungan mo ako! Hoy! Huwag mong sinasaktan si Ate Aria at ang baby niya! Tetog sa'yo, Halimaw! Ang mata ko! Sino yun? Sinong nagsaboy ng luya? Kakatayin kita ng buhay! Uubusin ko lahat ng laman loob mo! Kung magawa mo pa, eto pa! Magsalabat ka muna! Ang pangit ng boses mo! Nang silipin ko ang tinutulugan ni Ellen, napansin kong lungay-ngay ang kamay niya sa papag. Nakanganga din siya na parang himbing na himbing sa pagkakatulog. Si Jelong ang lumapit sa akin at inakay ako. Pero pagtayo ko, biglang kumirot ang puson ko. Kasabay nun ay may naramdaman akong mainit na likidong tumulo mula sa suot kong pajama. At nang tingnan ko yon, hindi nga ako nagkamali. Dugo yun. Sariwang dugo. Hindi! Ang anak ko, hindi! Dugo. Sariwang dugo ng lahi ni Ali. Akin yan. Akin ang batang yan. Lumayo ka, Halimaw! Eto na lang ang papakin mo! Hindi! Bakit parang wala na lang sa kanya yun, Ate Aria? Tumakbo ka na, Jelong! Umalis ka na dito! Iligtas mo na ang sarili mo! Tama, tumakbo ka hanggat may lupa. Dahil kapag natapos ako sa mag-inang to, ikaw naman ang hahantingin ko, batang pakialamero! Magtagumpay ka man na nasirain ako. Hindi mo makukuha ang pagmamahal ni Ali. Mananatili kang estrahero sa kanya. Malalaman niya ang ginawa mo ito sa anak niya. Di bale, kung hindi ko makukuha ang pagmamahal niya, yung puso niya na lang ang dudukutin ko at aariin. Pero sa ngayon, may una akong dudukutin sa'yo. Mandy! Sinasabi ko na nga ba? Lubayan mo si Arya! Arya? Ano ibig sabihin nito? Anak ko yun ah! Naku, hindi. Magbabayad ka sa ginawa mo, Mandy! Magbabayad ka! Napakabilis mo talaga pagdating sa babaeng yan, Ali. Pero amanos na tayo. Sira na ang buhay niya at ngayon, masisira na rin ang sayo. Tumahimik ka na! Walang habas at ilang beses na ibinalibag ni Ali sa lupa at dingding si Mandy. Gusto ko siyang pigilan dahil nandilisik talaga ang mga mata niya. Natatakot ako na mapatay niya ang asawa niya, pero hinang-hina na ako. Hindi ko na magawang sumigaw sa kabila ng tindi ng kirot na nararamdaman ko. Ubos na ubos ang enerhiya ko noon at parang nangangapos na din ang hininga ko. Alam kong nagsasalita ako, pero halos pabulong na lang. Hindi ko na nga marinig ang sarili ko. Nang mapansin kong parang nagising na din si Ellen, pagkakita niya sa akin ay agad niya akong dinaluhan. Nabakas ko pa sa mga mata niya ang matinding pag-aalala bago ako tuluyang nawala ng malay tao. Oh, bebe. Gising na yata si Arya. Talaga? Naku, oo nga, teka. Tatawagin ko lang yung doktor. Oh, Arya. Kamusta na ang pakiramdam mo, ha? Rene? Nandito ka? Si Ali. Alam mo, mabuti pa. Hintayin na lang natin sila. Okay ka na ba? Wala nang masakit sa'yo? Okay naman. Ang baby ko nga pala rin eh. Okay lang ba siya? Hindi naman ba siya nawala, di ba? Hayaan mong ang doktor niyo magpaliwanag sa'yo. Ay, ano pa bang aasahan ko sa'yo rin eh? Simulat sa pool, ganyan ka na sumagot eh. Ayoko lang magkamali ng sasabihin. Lalo't sensitive ka daw dahil sa mga nangyari. Bakit? Ano ba talaga nangyari?
Arya, gising ka na nga. Kumusta ang pakiramdam mo? Budoy, nandito ka din? Kasama mo na ba si Ali? Makahulugan silang nagtinginan ni Rene, kaya kinabahan na naman ako. Saktong dating din ng doktor, bitbit ang magandang balita. Malakas daw ang baby ko kaya kahit 2 months pa lang, nakayanan niyang kumapit kahit malakas ang pagkakabagsak ko. Okay naman daw pero binigyan pa din ako ng pampakapit at kailangang bed rest muna dahil prone pa sa pagdurugo. Masaya akong nalaman yon. Nabawasan ang takot sa dibdib ko. Pero kapag tungkol kay Ali ang itatanong ko, nagtitinginan lang sila. Parang wala ni isa ang may gustong magsalita at magpaliwanag sa akin. Dahil doon kaya nag-breakdown na naman ako. Arya naman, bawal sa yung ma-stress ng gusto. Narinig mo yung sinabi ng doktor, diba? Pigilan mong pag-iyak mo hanggat maaari. Diretsuhin niyo na kasi ako, Ellen. Mas nakaka-stress yung wala akong alam. Hindi ako natatahimik kakaisip dahil wala akong ideya kung anong lagay ni Ali. Ano ba? Patay na ba siya? Girl, hindi. Nasaan nga siya? Alam nga namang ganito na ang nangyari sa akin tapos siya pa yung wala. Niloloko niyo ba ako? Bumalik na siya sa mundo namin, Arya. Napatay niya si Mandy. Ano? Oo, tama ka sa narinig mo. At isa sa pinakamataas na kasalanan sa mundo namin, ang pagpatay sa kauri namin. Dahil sa pagtatanggol sa tao. Pati hindi pa yun sa murder na kaso dito sa inyo. Anong parusa yung ipapataw sa kanya? Hindi naman bitay, di ba? Budoy, ano ba? Magsalita ka naman. Sabihin mo sa akin. Makakauwi pa naman siya dito, di ba? Malabo nang makabalik pa siya, Arya. Walang ibang parusa sa ganong kasalanan, kundi ang itapon sa lungga ng agaras. At doon siya hayaang mamatay. Ano yung agaras? Mga halimaw din ba yun sa mundo nyo? Oo. Kung kami aswang para sa inyo, sa amin, yun ang aswang, Arya. Kumakain siya ng mga uri namin. Pati na ibang nilalang gaya ng engkanto o lamang lupa. Diyos ko, nandun si Ali ngayon? Wala pa. Lilitisin pa siya. Hahayaang ipabugbog sa ibang kauri ni Mandy. Kahit ang ama niyang pinuno namin at hari, walang magagawa para mailigtas siya. Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para maisalba ang kaharian. Ganito lang ang magiging kapalit sa kanya. Impit na iyak na lang ang kumawala sa akin ng mga sandaling yon. Nang matapos ay tulala na naman ako. Sa sobrang down ko noon, walang positibong salita ang nakakapagpagaan ng loob ko. Literal na right love at the wrong time and place ang tema ng una kong pag-ibig. Sinusubukan akong kausapin ni Ellen pero kahit siya, ipinagtabuyan ko muna. Gusto kong mapag-isa nun at hayaan ang sarili kong magluksa. Alam kong ayaw mo nang kausap ngayon, Arya. Pero sana, pagbigyan mo ako. Kung mamarapatin mo, hihingi sana ako ng permiso para hawakan ng pamangkin ko. Sige lang, Budoy. Ang laki niya. Sigurado akong lalaki siyang matapang na tulad ng papa niya. At tito. Pwede bang humingi pa ng isang pabor? Sabihin mo na lahat at iwanan mo na ako. Pwede bang dudoy ang ipalayo niyo sa kanya paglabas niya? Ang pangit naman nun, ayoko. Sige na. Isunod mo sa pangalan ko, ha? Bakit hindi sa tatay? O di kaya sa akin? Bakit naman sa'yo? Wala lang. Masaya lang pakinggan. Dudoy, kain na tayo. Dudoy, gising na. May pasok ka. Ano ba yung tinatawag mo? Tao o aso? Halo. Tao ng aso. Hybrid naman talaga yun eh. Kung gumiti ka, nakita ko. Gumiti ka, nakita ko yun eh. Tuloy mo na sa tawa. Ikaw naman, hiya ka pa eh. Ay nako, Budoy. Lumabas ka na. Heto, isang hiling pa. Ano ba? Sinabi ng... Ayoko ng... anong ginagawa mo?
Bakit ba ang weirdo mo? Bitawan mo na nga ako. Dinadaan mo ako sa ganyan eh. Napagtanto ko na kung bakit. Nakababatang kapatid lang pala ang totoo kong damdamin para sa'yo. Kaya pala gusto kitang protektahan na talagaan. Mag-ingat ka dito ha. Yung pamangkin ko, ingatan mo yan. Isa yan sa pinakamalakas na uri namin. Tatalunin yan lahat ng masasamang buhaya sa karya namin. Kung malaman man niya na may kaharian kayo, hindi ko siya hahayaang mapunta sa ganong lugar, Budoy. Kaya pasensya ka na. Oo, nauunawaan ko naman yun. O paano? Uwi na muna ako ha. Natural naman kay Budoy ang maging ganon ka-OA pagdating sa akin. Yun nga lang, hindi talaga siya yumayakap dahil hindi ko rin naman hinahayaan noon. Dahil nga sa amoy niya sa katawan. Pero nung panahong yon, hindi na siya amoy putok. Pero may kakaiba siyang amoy. Kagaya yon ng kay Ali. Medyo malansa pero hindi naman yung tipong masakit sa ilong. Nauunawaan ko din dahil hindi naman sila normal na tao. Paglabas ko sa ospital at pagbalik ko sa kubo, hindi ko inaasahan ang sorpresang dadatnan ko. Si Lola Ines, naroon na at malalim na naman ang pagkakakunot ng noo habang nakatingin sa akin. Abay, nakauwi ka pang buhay. Mabuti naman kung ganon. Ipagluto mo na ako ng paborito ko, bilisan mo, kanina pa ako nagugutom. Ay ano ba? Bakit ka yakap ng yakap, hindi ako makahinga? Namiss din po kita, Lola. Akala ko hindi niyo na ako uuwian eh. Akala ko nakalimutan niyo na ako. Paano kung makakalimutan to bahay ko to? Siya, sige na, kumilos ka na, nagugutom na sabi ako. Oo po, Lola. Sabay na tayo ulit kakain ha. Ayoko nang pauunahin mo ko. Ang dami namang drama. Hindi makakabuti sa batang pag-iyak-iyak. Tumahang ka na. Pero kahit nang nagluluto na ako, panay pa din ang tulo ng luha ko. Masaya ang puso ko noon. Ang akala ko, purong kalungkutan na lang ang sasalubong sa akin sa pag-uwi ko. Nakahinga din ako ng maluwag dahil hindi naman pala naging lihim kay Lola ang kalagayan ko. At tinanggap niya ako nang walang tanong-tanong pa. Ilang araw lang, balik na ako sa dati kong buhay. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko at wala din naman akong sela na nararamdaman. Kaya nanggagamot pa din ako. Hindi na nga lang ako nang hihilot. Ay nako Ellen, wag mo nang ilihim sa akin yan. Hindi ako bulag no? Ha? Ang alin, Arya? Tingnan mo to, deny to death pa. Alam ko na yung tungkol sa inyo ni Rene. Sa ospital pa lang ako. Ha? Paano? Ang daming nangyayari nun. Napansin mo pa rin kami? Hindi nyo kasi nabago yung call sa inyo eh. Kulang kayo sa plano kaya madali kayong nabubuking. Bakit pala hindi mo pinapaalam sa akin? Ayokong pagtawanan mo ko, no? Wala eh. Ang cute niya. Tsaka super lambing pa. Siya na talaga ang forever ko best friend. Boto ka ba sa kanya? Kahit ba sabihin kong hindi, susundin mo ba ako? Hindi. Tinanong lang naman kita. Hindi ko naman sinabing hihiwalayan ko, no? Nailing na lang ako noon habang natatawa. Unti-unti ay nagiging maaliwalas na ang buhay ko. Gayon din ang baryo namin na minsang nabalot ng dilim. Parang walang nagbago maliban sa taong nawala at nadagdag doon. Gayon din ang mga karanasan ko at sa papasibol na buhay sa sinapupunan ko. Makalipas naman ang ilang buwan. Kabuanan ko na noon. Isang gabing solo na naman ako sa kubo sa baba ng bundok. May bigla na lang akong narinig na katok sa pintuan sa likod bahay. Wala kasi si Lola Ines noon dahil dinala siya sa bayan para sa regular niyang check-up. Si Ellen naman, umuwi sandali para maligo, habang si Rene ay namili ng mailulutong karne. Kinabahan ako dahil bakit sa likod ng kubo kakatok. Bago magtungo doon ay kinuha ko yung kutsilyo na lagi kong baon. Sino yan? Magsalita ka, sino yan? Ali? Pwede ba ako makituloy?
Ali? Ikaw nga ba yan? Hindi ba ako nananaginip lang? Buhay ka talaga? Diyos ko, sobra-sobra na to sa pinagdadasal ko pero maraming salamat po. Maraming salamat po at binuhay niyo siya. Oo, buhay na buhay ako para sa inyo ng anak natin, Arya. Salamat kay Kuya Budoy. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sinakripisyo niya yung buhay niya para sa akin, Arya. Hindi ko alam yun. Pero nalaman ko na lang nung pinapalayan na nila ako. Kaya pala galon siya makipag-usap sa akin nung gabing yun eh. Niligtas niya ako. Lalo ko pang hinigpitan ang yakap sa kanya nang maramdaman ko ang panginginig ng katawan niya. Maging sina Ellen at Rene, napaiyak nang marinig ang tunay na nangyari. Para sa amin, tunay na isang bayani si Kuya Budoy. Kaya naman ang isilang ko ang anak namin ni Ali. Hindi kami nagdalawang isip na ipangalan sa kanya ang request ni Budoy. Binata na po ngayon si Dudoy, Miss Clar. At pinili namin siyang palakihin bilang isang mabuting tao. Maraming salamat po, Miss Clar, sa pag-ere ng kwento ko. Salamat din dahil araw-araw niyo kaming binubusog ni Ali ng magagandang kwento. Tuwang-tuwa kami nang magdagdag kayo ng ika-4 na channel dahil hindi na kami mauubusan ng mapapakinggan sa araw-araw. Naway isilang mo ng malusog ang iyong paparating na anghel at nasa lagi kang maayos na kalusugan, Miss Clar. Pa-shoutout na lang din po kaming mga taga-Zambales. Salamat po at mabuhay po kayo.